Master. Big Boss. Welcome to my channel. 3, 2, 1. Let's watch the novel. Nine Revolution 7 Lee Spirit Needle. Drake Hendrix. C-101 C-110. At Master Big Boss. Morelos City, Central Hospital. Matapos makumpirma na ligtas si Aurelia McCliff, agad na sumugod si Drake Hendrix upang suriin ang mga pinsala ni Aaron Jackson. Nais ng Truman Ridge na dalhin si Aaron Jackson sa Ridge family para makatanggap ng pinaka-advanced na medikal na paggamot. Gayunpaman, hindi nais ni Drake Hendrix na ilantad ang kanyang pagkakakilanlan ng maaga. Kapag nasangkot si Aaron Jackson sa Ridge family, hindi maiiwasang matunten ng mga tao ang koneksyon at matuklasan ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi pa niya nababawi ang kanyang alaala at hindi na niya kayang harapin ang taong muntik nang maging sanhi ng kanyang kamatayan. Ayos ka lang ba? Pagtingin kay Aaron Jackson na nakabalot ng mga benda sa hospital bed, naging napakapangit ng ekspresyon ni Drake Hendrix. No big deal. Kuya, kailangan mong mag-ingat habang wala ako, sabi ni Aaron Jackson habang huminga ng malalim, puno ng matinding determinasyon ang boses, Brandon family. Pagkaalis ko dito, kukunin ko ang aking mga tao at lipulin ang kanilang buong angkan. Ang sinabi niya ay sinalita sa galit, dahil ang pamilya Brandon ay ang numero 1 angkan sa Morelos City. Ang pag-iisip tungkol sa direktang pagpapababa sa mga taong ito ay nasa labas ng mga patakaran at maaaring humantong sa pagkawasak sa sarili. Focus lang sa hilang. Ang ospital ay hindi ligtas, ngunit inayos ko ang mga tao na bantayan ito, na tinitiyak na hindi ka nasa panganib. Matapos tapik sa balikat ay tumayo si Drake Hendrix at lumabas ng ospital. Agad niyang gustong malaman kung sino ang nagpakalat ng video na nagpawala ng mukha sa Potter family people at nag-trigger ng lahat ng kasunod na salungatan. Kung sinabing aksidente lang, wala namang saysay. Sa likod ng mga eksena, tila may mga anino na kamay na patuloy na nagtutulak sa lahat ng bagay. O video ko, tingnan kung sino ang naglabas ng video. Kinuha niya ang phone niya at tinawagan si O Video ko. Sa napakaraming taon, naging facade lang ang Titan Group para makaabala sa publiko, ngunit sa totoo lang, isa itong napakalaking network hub. Gamit ang napakalaking kapangyarihan sa pananalapi ng Titan Group at malawak na pakikitungo sa negosyo, patuloy silang nag-iipon ng mga contact. Halika, dalhin mo rito si Minister Cook. Sa loob ng opisina ng Titan Group, ibinaba ni O Video Cook ang telepono at sinenyasan ang sekretarya. Oo, boss. Tumango ang sekretarya, tumalikod, at lumabas ng opisina patungo sa departamento ng pangangasiwa. 6 na taon na siya rito at nakasama pa nga niya sa kama si O Video Cook ng higit sa 1 beses, ngunit hindi niya lubos na naiintindihan kung ano talaga ang ginawa ng departamento ng pangangasiwa. Hindi lang siya, ngunit kahit na ang mga lumang timer at senior executive sa loob ng Titan Group ay hindi alam ang tunay na layunin ng departamentong ito. Ayon sa Departamento ng Pananalapi, ang maliit na pangkat na ito ng mahigit 100 tao ay kumukuha ng mahigit 100 milyon na pondo mula sa grupo bawat taon. Ang Departamento ng Pangangasiwa ay parang isang palaisipan, walang nakakaalam kung ano ang kanilang ginawa, ngunit ang mga taong ito ay umiiral ng pareho. Ang malaking paggasta na ito ay minsan nang humantong sa isang direktor na magtanong at kahit na iminungkahi na tanggalin ang departamento. Gayunpaman, sa komperensya na ginanap sa araw na iyon, ang direktor ay agad na tinanggal, ng lubusan. Simula noon, walang nang ahas na banggitin ang departamento ng pangangasiwa, ngunit ang mahiwagang departamentong ito ay naging mas malaking palaisipan sa isipan ng lahat. Hello, pinaponte ka ni Chairman. Pagdating sa departamento ng pangangasiwa, marahang kumatok ang sekretarya sa pinto. Ang opisina ng departamentong ito ay matatagpuan sa pinakaloob na bahagi ng gusali sa isang hiwalay na malaking silid. Kakatwa, ang silid ay walang mga bintana, at bihirang makakita ng sino mang lumabas dito. Sa mga espesyal na okasyon lamang nila makikita ang pinuno ng departamento ng pangangasiwa na nagpapakita. Sa kanyang 6 na taon, 4 na beses palang nakita ng kalihim ang department head. Naiintindihan. Panipi. Bumukas ang pinto mula sa loob, at dahan-daang lumabas ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasot. Let's go?
Walang emosyon niyang sabi, na humakbang patungo sa opisina ni Ovidio Cook. Minister Cook, bulong ng sekretarya, ganyan ka ba pupunta? Sa loob ng Titan Group, mayroong panuntunan na kailangang magbihis ng formal kapag nakikipagkita sa chairman upang ipakita ang paggalang sa pinakamataas na awtoridad ng kumpanya. Ngunit si Ministro Cook ay nakasuot ng suit na walang korbata, malinaw na ang kanyang pang-araw-araw na kasuotan. Sa kumpanya, kahit na ang mga direktor ay kailangang sumunod sa protocol, dahil alam ng lahat na si Ovidio Cook ay may masamang ugali. Hindi na kailangan. Ang mga magarbong kaugalian na ito ay kapakipakinabang sa inyo na mga taong walang ginagawa, para sa amin, ang mga ito ay walang kabuluhan. Walang pakundangan na pinutol ni Bain Cook ang kanyang sekretarya, pagkatapos ay huminto at sinabing, maging mas maingat sa hinaharap, huwag ipaalam sa lahat ang mga bagay-bagay. Ang sekretarya ay ganap na natigilan, na walang ideya kung ano ang sinasabi ni Bain Cook. Ang zipper sa likod ng iyong damit ay hindi nakataas. Matapos iwanan ang komentong iyon, ang pinuno ng Departamento ng Pangangasiwa ay humakbang patungo sa opisina ni Ovidio Cook. Mabilis na pinakiramdaman ng sekretarya ang kanyang kamay at sa katunayan. Nagmamadaling umalis, hindi niya ito naisip. Buti na lang walang nakakita. Ngunit sa parehong oras sa kanyang puso, lalo siyang na-curious sa Minister Cook na ito. Katok, kumatok, pumasok ka. Ano ito? Pagpasok ni Bain Cook, diretso siyang naupo sa tapat ni Ovidio Cook at, na nakakross ang mga paa niya na parang isang tahimik na rogue, ay nagtanong. Kung ang isang tagalabas ay makakakita ng eksenang ito, malamang na malaglag ang kanilang mga panga. Ito ay si Ovidio Cook, ang hindi hinamon na boss ng Titan Group. May gawain ng mga nakatataas, na siyasatin kung sino ang naglabas ng video. Nagsindi ng sigarilyo si Ovidio Cook at hindi pinansin ang ugali ng isa, na para bang ito ay isang bagay na nakasanayan na niya. Anong gawain? Panipi. Nang marinig ang mga salitang, the higher-ups, nawala si Bain Cook sa kanyang kawalang galang na kilos at ang kanyang mga mata ay naging magalang na tingin. Itong video. Ito ay naitala noong si Kwame Potter ay binugbog sa Ocean Park at kalaunan ay na-upload sa internet. Inilapag ni Ovidio Cook ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa, itinulak ito ng direkta sa harap ni Bain Cook. Itong pangyayari. Alam ko na, halos malugi ang Titan Group dahil dito, salamat sa Golden Eagle Group. Sa pagtingin sa pamilyar na eksena sa screen, si Bain Cook ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Oras, ilang oras. Tumangala siya at ibinalik ang telepono kay Ovidio Cook. Mas maaga mas maganda. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 3 taon na binigyan tayo ng mga nakatataas na gawain. Hindi ko na kailangan pang sabihin, di ba? Huminga ng malalim si Ovidio Cook sa kanyang sigarilyo, na nagbuga ng mga usok. 3 taon nang nanahimik si Drake Hendricks. Bigyan mo ako ng kalahating oras. Tumayo si Bain Cook mula sa kanyang upuan, tumingin kay Ovidio Cook, at sinabing, magkakaroon ako ng sagot para sa iyo sa kalahating oras. Bang! Padubog na isinara ang pinto. Namula ang sekretarya sa labas nang makita niya si Bain Cook, ngunit itong pinuno ng Supervisory Department, na hindi alam kung ano ang kanyang pinagdaanan, ay biglang tumakbo patungo sa Supervisory Department. Boss! Itinulak ng sekretarya ang pinto at bumulong, nag-away ba kayo? Kapag sila ay nag-iisa, maaari siyang maging mas matalik kay Ovidio Cook at hindi na kailangang pigilan sa pagsasalita. Huwag kang magtanong tungkol sa mga bagay na hindi mo dapat itanong. Inilabas ni Ovidio Cook ang upos ng sigarilyo niya sa ashtray at itinuro ang kanyang leeg, kuskusin mo ang aking mga balikat para sa akin. Makalipas ang kalahating oras. Bang! Binuksan ang pinto sa opisina ni Ovidio Cook. Nagulat ang sekretarya sa silid, iniisip kung sino ang naglakas loob na sipin ang pinto ng chairman. Ngunit nang makita niya kung sino iyon, halos mapanganga siya sa gulat. Dahil ang taong sumipa ng pinto ay walang iba kundi ang pinuno ng Supervisory Department, si Bain Cook. Kasunod niya ang 2 miyembro ng Supervisory Department, may bitbit na sako sa likod nila. Tawagan ng mga nakatataas. Gumamit ng kutsilyo si Bain Cook para hiwain ang sako, at sa loob ay may isang taong puno ng dugo. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Lumabas ka. Itinulak ni Ovidio Cook ang kanyang sekretarya at malamig na sinabi, kung magsasabi ka ng kahit kalahating salita tungkol sa mga kaganapan ngayon, itatapon kita sa ilog para pakainin ang mga isda.
Oo, boss. Sa sobrang takot ng sekretarya ay namutla ang kanyang mukha habang nagmamadaling tumakbo patungo sa pinto. Sa susunod, ibaba mo na yan. Nang makaalis na ang sekretarya, iilan na lang sa kanila ang nanatili sa opisina. Sa pagtingin sa lalaki sa lupa na may duguan na mukha, si Ovidio Cook ay mukhang hindi natural. Simula ngayon, kung mangungulit ka sa mga babae, gawin mo sa gabi. Kung magugulo ka sa maghapon, hindi mo kakayanin ang kahihinatnan. Hindi pinansin ni Bane Cook ang mga sinabi ni Ovidio Cook. Umupo siya sa upuan sa tapat niya, pinag-cross ang kanyang mga paa, at dahan-daang nagsindi ng sigarilyo. Tawagan mo na. Young Master, ang tao ay nahuli na. Hindi nang ahas na magantala si Ovidio Cook at tinawagan niya kaagad si Drake Hendricks. Magsalita ka. Dahil naka-speakerphone, maririnig ng lahat ng tao sa kwarto ang boses ni Drake Hendricks. Boss, nahuli yung tao. Hahayaan ko siyang magsalita sa iyo mismo. Tumayo si Bane Cook, hinawakan ang buhok ng lalaki, at idiniin ang kanyang ulo sa mesa. Magsalita ka. Anong ginagawa mo? Gusto kong tumawag ng pulis, iligal mong kinukulong ako, at sinadya mo akong nasaktan. Habang ang kanyang ulo ay nakadikit sa mesa, ang lalaki ay patuloy na nagpupumiglas. Malapit ka nang kumain ng pagkain sa bilangguan. Anak, ang tigas ng bibig mo. Isang malamig na tawa ang pinakawala ni Bane Cook, tinanggal ang sigarilyo sa kanyang bibig, at mariing idiniin ito sa leeg ng lalaki. Ah! Isang sigaw na parang katay na baboy ang lumabas, nabaluktot ang ekspresyon ng mukha ng lalaki, bumuhos ang pawis sa noo, at pati ang hangin ay nabahiran ng amoy ng inihaw na laman. Magsasalita ka ba o hindi? Bang! Ah, kakasuhan kita. Matapos ang suntok, damaloy ang sariwang dugo sa noo ng lalaki, at isang malaking sugat ang bumungad sa kanyang ulo. Ngunit hindi tumigil ang kanyang pag-iyak, na nagpaisip sandali kay Ovidio Cook kung maling tao ba ang nahuli nila. Mr. Cook, hindi ka nagkamali, di ba? Kung maling tao talaga ang nahuli nila at pinahirapan ang isang inosenteng ganito, malaking problema ito para sa Titan Group. Bukod dito, sa opinyon ni Drake Hendricks, ang kanilang kahusayan ay tiyak na hindi papasa. Ako, si Bane Cook, ay hindi kailanman nagkamali sa aking trabaho. Ipinatong ni Bane Cook ang isang paa sa isang upuan at tinutukan ng baril ang ulo ng lalaki, dinilaan ang kanyang mga labi at sinabing, binibigyan kita ng huling pagkakataon. Siyempre, maaari mong piliin na mamatay, ngunit sisiguraduhin kong mas gugustuhin ang kamatayan kaysa sa gagawin ko sa iyo. Wala talaga akong alam. Big brothers, you must have got it wrong. But please rest assured, basta payagan mo akong umalis, wala akong maaalala sa araw na ito. Bang! Bumilis ang tibok ng puso ni Ovidio Cook, nanginginig ang kanyang katawan. Bagamat si Bane Cook ay nasa nominal na kanyang subordinate, ang dalawa ay humarap sa kanilang sariling mga gawain sa pantay na katayuan. Alam ni Ovidio Cook na siya ay mapagpasyahan sa kanyang trabaho, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay magiging napakalupit. Ah, magsasalita ako. Magsasalita ako. Hindi na nakayanan ng lalaki, at nagsimulang bumagsak ang kanyang emosyon. Ang kanyang kaliwang tenga ay tuluyang nawasak ni Bane Cook, ang napakasakit na ingay na naging sanhi ng kanyang ulo na parang malapit na itong mahati. Ang lahat ng ito ay itinuro ni Young Master Leopold. Gusto niyang gamitin ang kamay ni Mr. Hendricks para tanggalin ang Kwame Potter, at pagkatapos ay aanihin niya ang mga benepisyo para sa kanyang sarili. Ako lang ang gumagawa ng mga gawain, hindi ako nang ahas na suwayan ang utos ni Young Master Leopold, please spare me. Nanginginig ang buong lalaki, nagsimulang manginig ang mga paa. Boss, si Atlas Leopold ay isa sa nangungunang apat na tagapagmana. Sumenya si Bane Cook gamit ang kanyang kamay, at agad na inabutan siya ng isang empleyado ng sigarilyo. His panipi. Pagkatapos huminga ng malalim, tinanong niya, ano ang dapat nating gawin sa taong ito? Pabalaikin mo siya, gawin mong impormante natin. Kung paano naman siya masunod, hindi ko naman kailangang turuan kanyan di ba? Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, nanggaling sa telepono ang boses ni Drake Hendricks. Boss, sigurado ka, kung magdadalawang isip ang lalaking ito, baka bumaba na lang. Ang anak niyang babae, na nag-aaral sa Morelos City High School 1, para samahan siya. Inihagis ni Bane Cook ang baril sa mesa at pinunasan ang mga mantsa ng dugo sa kanyang mga kamay sa kanyang damit. Pakiusap, huwag mong saktan ang aking anak na babae.
Nang marinig ang tungkol sa sarili niyang anak, mas lalong nanginig ang katawan ng lalaki. Hanggat kumilos ka, ginagarantiya ko ang kaligtasan ng iyong anak, at pagkatapos ng trabaho, bibigyan pa kita ng isang halaga ng pera. Tila napansin ang pag-aalinlangan ng lalaki, isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Bangkok. Mabait na tao ang amo namin, kung ako lang, pagkatapos ng trabaho, tiyak na ibababa na kita, pero ang amo namin ay hindi. Tinapik niya ang balikat ng lalaki, inaaliw siya na para bang isa siyang matandang kaibigan. Congratulations, nakaligtas ka. Boss, ano ang plano mo para sa Atlas Leopold? Pinatay ni Bangkok ang kanyang kalahating usok na sigarilyo sa mesa ng CEO at magalang na humingi ng mga tagubilin sa telepono. Bantayan mo siya, I have my ways for the rest. Pagkasabi nun, dirdiretsong ibinaba ni Drake Hendricks ang telepono. Nabalot ng ganap na katahimikan ang opisina. Masyadong nabigla si Ovidio Cook para magsalita. Noon pa man ay pakiramdam niya ay masyadong mayabang si Bangkok at naisipan pa niyang mag-propose kay Drake Hendricks na palitan nila itong Head of Supervisory Department. Ngunit ang mga aksyon ng kabilang partido ngayon ay ganap na nagbago ng kanyang pananaw. Hindi lamang nalaman ni Bangkok ang nangyari sa loob ng kalahating oras, ngunit nahuli din niya ang taong sangkot. Hinangaan niya ang mga kakayahang iyon, sadyang masyadong malupit ang mga pamamaraang ginamit. Bane, maging mas maingat sa hinaharap, ito ang opisina ng CEO kung tutuusin. Kapag natapos mo ang paninigarilyo, itapon mo ang upos ng sigarilyo sa ashtray, hindi direkta sa mesa, sabi ni Ovidio Cook, na ngayon ay mas nakakaakit sa kanya pagkatapos makilala ang kanyang kakayahan. Damn! Sa tingin mo ba isa kang big shot CEO? Ibinuko ni Bangkok ang kanyang mga kamay, na nagpapakita ng pakiramdam ng kawalan ng kakayahan. Guys, paano ko ito ipapaliwanag kapag nakabalik na ako? Nanginginig ang lalaking nasa mesa, tinatakpan ng dalawang kamay ang dumudugong tenga, puno ng gulat ang mga mata. Simple lang yan. Sabihin mo lang na may nagtangkang pumatay sa iyo, ngunit bago ka makalayo, nabaril ka na. Tawagan si Atlas Leopold at sabihin sa kanya na sa mismong Titan Group, may nagtangkang pumatay sa iyo. Kung bakit ka nagpunta rito, dahil mayroon kang manliligaw na nagtatrabaho sa Titan Group, at alam na alam ito ng Atlas Leopold. Alam mo ba ang tungkol dito? Nanlaki ang mga mata ni Ovidio Cook sa hindi makapaniwala. Kung ganoon talaga ang kaso, ang Supervisory Department ay masyadong mabigat. Sino ba talaga kayo? Mukhang takot na takot din ang lalaki. Maaga siyang nawalan ng asawa at naiwan na lamang ang isang anak na babae. Kamakailan lang, nagsimula pa siyang makipagrelasyon sa isang babaeng empleyado sa Titan Group. Gayunpaman, ang kanilang relasyon ay napakalihim, na halos walang alam maliban kay Atlas Leopold. Tandaan mo ang sinabi ko sa iyo, makipagtulungan ka lang at kumilos ka. Hindi sinagot ni Bangkok ang kanyang tanong ngunit sa halip ay sumulyap sa kanyang relo, puputulan kita ng 1 sentimetro mula sa puso mo, at hindi ito tatama sa buto. Makaka-recover ka pagkatapos ng 7 araw sa ospital. May nakasave na numero sa iyong telepono na may pangalang Xuan Xuan. Alam ng Atlas Leopold na palagi kang kumakain sa kanilang lugar para hindi siya maghinala. Ang may-ari ng Xuan Xuan ay aking tao, makipag-ugnayan sa kanya ng direkta kung may anumang balita. Matapos sabihin ang lahat ng ito, ngumiti siya ng mahina, darating ang ambulansya sa loob ng 20 minuto, at mabubuhay ka. Young Master Leopold, may nagtangkang pumatay sa akin malapit sa Titan Group. Mangyaring iligtas ako. Napalunok ng laway ang lalaki at mabilis na kinuha ang kanyang telepono para tawagan si Atlas Leopold. Black Dog, maglaan ka ng oras at sabihin sa akin. Bang! Hello! Itim na aso! Hello! Magsalita ka sa akin. Matandang 4, magsama ka agad ng ilang lalaki. Titan Group. Dialton. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Pagkatapos ng lahat, ikinaway ni Bangkok ang kanyang kamay at isa sa kanyang mga empleyado ay agad na naglabas ng isang malaking bag ng abaka, itinaas ang sugatang itim na aso at tumakbo ng napakabilis. Bane, ikaw. Huwag mo masyadong isipin. Ang lahat ng ito ay isang bitag na itinakda ng amo, at ako lang ang legman. Direktang pinutol ni Bangkok ang mga salita ni Ovidio Cook, na walang pakialam na sinabi, kahit ang maliit na relasyon. Sa sekretarya sa opisina, alam ng boss ang lahat tungkol dito, malinaw sa araw. Hindi pinansin ang maputlang mukha ni Ovidio Cook, lumakad siya palayo, tulad ng kanyang pagdating. Boss, ito.
Nang makaalis na si Bangkok, nanginginig na naglakad ang sekretarya na nagbabantay sa pinto sa labas. Nang makita niya ang dugo at upos ng sigarilyo sa buong mesa, hindi niya maiwasang makaramdam ng kirot sa anit. Mas mabuti pang itikom mo ang iyong bibig, o pareho tayong mamamatay. Nang maalala ang mga salita ni Bane. Cook, nakaramdam ng takot si Ovidio Cook. Bilisan mo at linisin mo ang lugar na ito. Tatawagan ko ang housekeeping. Sabik ka na bang malaman ng iba? Kung hindi mo man lang kayanin ang trabahong ito, pinananatili ba kita para lang sa isang punching bag? Nang makakita ng pambihirang pagsiklab ng galit mula kay Ovidio Cook, hindi na nang ahas ang sekretarya na magsalita pa, mabilis na nagmamadaling linisin ang mga mantsa ng dugo. Morelos City Central Hospital, muling bumisita si Drake Hendricks. Kuya, bakit ka bumalik? Si Aaron Jackson ay dali-daling umupo mula sa kama, hindi alam kung bakit bumalik ang kanyang amo. Ang video na iyon, hulaan mo kung sino ang gumawa nito. Umupo si Drake Hendricks sa gilid ng kama, pumitas ng fruit knife at nagsimulang magbalat ng mansanas. Ang kanyang mga kasanayan sa kutsilyo ay napakahusay, hindi nasira ang balat ng mansanas. Boss, inilalagay mo ako sa isang mahirap na lugar. Napakamot ng ulo si Aaron Jackson na nakaramdam ng hiya. Siya ay nasugatan at nahihirapang mag-imbestiga, at ang bagay ay nakaapekto sa buong Five River Province, at ang mga nasa likod nito ay maaaring wala sa Morelos City. Kapag ang saklaw ay lumampas sa Morelos City, ang impluensya ni Aaron Jackson ay tiyak na mababawasan ng malaki. Atlas Leopold. Basag. Si Drake Hendricks ay hiniwa, pinutol ang mansana sa dalawang bahagi. Inabot niya ang kalahati kay Aaron Jackson at kinagat niya ang kalahati. Natural lang ba ako sa selos? May gustong manggulo sa akin ng walang dahilan. Tumawa siya ng malakas, dahan-daang ngumunguya ng mansanas. Paano siya naging siya? Nang marinig ang pangalan ni Atlas Leopold, nagulat din si Aaron Jackson. Isa sa 4 na young masters ng province capital, paano siya kikilos laban sa sarili niyang amo? Logically speaking, halos walang interaksyon silang dalawa. Naalala ko na ngayon. Tinampol ni Aaron Jackson ang kanyang noo at napabulalas, that day at Blackwind Entertainment, noong nahuli namin si Sonny Ridge, nandoon siya. Si Atlas Leopold ay lumitaw sa Blackwind Entertainment noong araw na iyon at nagsalita pa nga sa ngalan ni Drake Hendricks. Paano siya magsisimulang mag-set up ng isang scheme sa sandaling tumalikod siya at umalis? Kuya, sa paraang ito ay nasaktan mo ang 2 sa 4 na batang master ng kabisera ng probinsya. Medyo tuwang-tuwa na sabi ni Aaron Jackson. Sabihin sa akin kung ano ang alam mo tungkol sa Atlas Leopold. Lumingon si Drake Hendricks at nagtanong, ikiling ang kanyang ulo. Nawala ang kanyang memorya sa nakalipas na 3 taon at hindi pamilyar sa mga bagay ng mataas na uri. Sa kabilang banda, si Aaron Jackson ay gumawa ng isang pangalan para sa kanyang sarili sa Morelos City at pamilyar sa mga big shot ng Five River Province. Ang Atlas Leopold ay nagmula sa isang magandang background ng pamilya, ang kanyang ina ay isang sikat na businesswoman. Sa 4 na young masters, siya ang pinakamapagkwenta, may kakayahang mag-independenteng. Aksyon mula sa murang edad, at nitong nakaraang 2 taon, nililinang pa niya ang kanyang sariling kapangyarihan, na nagpapakita ng kaunting likas na talino ng kanyang ama mula noong unang panahon. Sumando si Aaron Jackson sa kama ng ospital at umiling, sinabing, hindi kasing tanga si Atlas Leopold gaya ni Kwame Potter, baka mas magulo pa siya. Mataas ang IQ, ha? Pagkatapos ay gagamitin ko ang kanyang paraan para sirain siya. Bahagyang ngumiti si Drake Hendricks, tinapik ang nasugatan na binti ni Aaron Jackson, magpagaling ka, o baka makaligtaan mo ang pinakakapana-panabik na palabas. Pagkalabas niya ng ospital ay dumiretso siya sa bahay. Ang mga bagay ay hindi gaanong kalmado sa labas kamakailan, 13 Shadow Warriors ang nagmamadaling nag-uumpisa rito, at bagamat hindi siya natatakot, hindi siya maaaring maging masyadong flamboyant. Pero pagpasok pa lang niya sa bahay ay naramdaman niyang may kakaiba. Ay nako, sino ito? Bakit hindi ka kumatok sa pinto? Isang babaeng nasa katanghaliang gulang, may dalang comforter, ang lumapit kay Drake Hendricks, na mukhang hindi nasisiyahan, sino ka? Paano ka nakapasok sa bahay ko? Magnanakaw ka ba? Habang nagsasalita siya, inilagay niya ang kumot na hawak niya sa lupa at kinuha ang kanyang telepono para tumawag. Knox Ridge. Dalhin mo si Burl McCliff dito dali, may magnanakaw tayo sa bahay.
Habang sumisigaw ay hinawakan niya ang braso ni Drake Hendricks na parang natatakot na tumakbo ito palayo. Ano ba? Magnanakaw sa bahay. Panik na tumakbo palabas si Knoxridge, pero nang makita niya si Drake Hendricks, medyo nagalit siya at sinabing, "Kuya, asawa ito ni Aurelia McCliff. Tinakot mo ako hanggang sa mamatay." Pagkatapos niyang sabihin iyon, hindi niya nakalimutang kutsain si Drake Hendricks. I mean, what's the use of having a mouth? Hindi mo ba maipaliwanag ang sarili mo? Hindi ko talaga gets, ano ang nakikita ni Aurelia McCliff sa'yo? Ayos lang. Isang hindi pagkakaunawaan ang lahat. Nagmamadaling kinuha ni Emerick Ridge ang kumot at sumigaw papasok sa bahay. Atlas Leopold, halika rito. Bumalik na ang bayaw mo. Naglalaro ako. Huwag mo akong pakialaman. Isang naiinip na dagandong ng isang binata ang nagmula sa silid. Kaninong computer ang ginagamit niya? Nagdilim ang mukha ni Drake Hendricks. Ang kanyang sariling computer ay naglalaman ng maraming confidential na mga file, mga bagay na ang iba ay hindi maglakas loob na hawakan sa isang normal na batayan. Noong dalawa lang ang tao sa bahay noon, hinding-hindi magtatanong si Aurelia McCliff tungkol sa kanila, kahit medyo malihim si Drake Hendricks kamakailan, hindi pa rin siya nagtatanong. Ngunit ngayon, sa isang grupo ng mga hindi inanyayahang bisita sa bahay. Nakalimutan ni Drake Hendricks na magtakda ng password sa kanyang computer. Bago pa makapagsalita ang dalawang babae, humakbang na si Drake Hendricks sa kwarto. Ang kanyang higaan ay ganap na magulo, na puno ng mga balat ng sunflower seed at upos ng sigarilyo na nagkalat sa sahig. Sa tabi ng computer desk, isang binatang naka-headphone ang kumagit ng sigarilyo, nagmumura habang naglalaro. Hermione Leocadia, paliparin mo, goddammit. Hindi ko man lang magamit ang ultimate ko dahil kino-compress mo. Hayaan mo akong mag-ayos. Sa screen ng computer, naglalaro ang binata. Bumangon ka. Dumilim ang mukha ni Drake Hendricks, at inihampas niya ang kamay sa balikat ng binata. Bastos ka, panipi. Ang batang lalaki, na abala sa kanyang laro, ay sumigaw ng walang pasensya, sumigaw, Malphite, kung saan ang impyerno ay ang iyong panghuli. Bumangon ka. Nang makita ang ugali ng binata, hinawakan ng isang kamay ni Drake Hendricks ang kanyang damit at diretsyong itinaas mula sa upuan. Fuck! Nanay mo! Thud! Inihagis siya ni Drake Hendricks sa lupa na parang nagtatapon ng basura. Shit! Ang lakas ng loob mong guluhin ako. Inalis ng binata ang kanyang headphones, galit na galit at handang harapin si Drake Hendricks. Federico Hierro, asawa iyon ng kapatid mo. Si Emerick Ridge, na sumunod, ay nagmamadaling pinigilan ang sarili niyang anak, halatang hindi nasisiyahan ang mukha nito, ano ba ang kakompetensya mo sa isang bata? Ang isang may sapat na gulang na tulad mo, iyon lang ang kaya mo. Siya, ang aking bayaw na isang pinananatiling tao. Basura. Malamig na bumantong hininga si Federico Hierro, puno ng paghamak ang mukha. Sampal. Sa pagkakataong iyon, lumitaw si Aurelia McCliff nang wala sa oras at sinampal si Federico Hierro sa mukha. Sabihin mo ulit yan. Nakatayo siya roon na may masungit na mukha, napakalamig ng boses. Sa maikling panahon na lumabas siya upang bumili ng mga pamilihan, nagsimula ang kanyang pamilya ng away. Sa una, si Aurelia McCliff ay tutol sa kanyang tiyahin na lumipat, ngunit si Burl McCliff ay nagmaneho lamang at sinundo sila, at hindi niya maaaring sipain sila palabas. Bago umalis, paulit-ulit niyang pinayuhan ang mga taong ito na huwag pumasok sa silid ni Drake Hendricks, ngunit hindi sila nakinig, at ngayon ay gumawa sila ng gulo sa bahay. Sis, itong magandang batang lalaki, sampal. Sabihin mo ulit yan. Sa sobrang galit ni Aurelia McCliff ay nanginginig siya. Anong ginagawa mo? Sa sandaling ito, itinulak ni Knoxridge si Aurelia McCliff sa kama at itinaas ang kamay na parang sasampalin siya. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Ang magkapatid na Ridge ay kasing bangis, at kahit kumpara sa Knoxridge, ang Emerick Ridge ay mas kakilakilabot. Mayroon lamang isang anak na lalaki sa kanyang pamilya, at sinira niya ito mula pagkabata. Kahit na lumalaktaw sa mga klase at nakikipag-away, siya, bilang isang ina, ay hindi kailanman nakialam o nagtanong tungkol dito, na nagresulta sa Federico Hierro na nakakuha lamang ng higit sa 100 punto sa kanyang pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo. Ang markang iyon na mahigit 100 ay nakuha sa pamamagitan ng pagdaraya. Pagkatapos ng paghila ng ilang mga string, halos hindi niya nakapasok sa isang vocational college. Nang makitang hinampes ni Aurelia McCliff si Federico Hierro, agad na nagalit si Emerick Ridge.
Hindi pa siya nagkaroon ng pusong saktan ng kanyang anak kahit isang beses mula pa noong ito ay maliit, at ngayon naman ay itong kapatid na babae ang nagpaaral dito. Kasabay ng magaspang na ugali ni Drake Hendricks ngayon, paimpal niyang inilabas ang lahat ng galit kay Aurelia McCleaf. Hoy! Gusto lang siyang pigilan ni Knoxridge, na nasa gilid, pero huli na ang lahat. Kumaway ang palad ni Emerick Ridge sa ere, dumiretso sa Aurelia McCleaf. Bang! Sa pagkakataong iyon, biglang tumalikod si Drake Hendricks na nakatalikod sa kanila at sinipa ang braso ni Emerick Ridge. Hooray! Napakalakas ng sipa kaya napasigaw si Emerick Ridge sa sakit at napaluhod sa lupa. Naghahanap ka ng kamatayan. Naglabas ng kutsilyo si Federico Hierro sa kanyang baywang at diretsong sinugod kay Drake Hendricks. Hindi siya naging mabuting mag-aaral, madalas na nasasangkot sa mga away at gulo, at palagi siyang may dalang maliit na kutsilyo. Mag-ingat ka! Naalarma na sigaw ni Aurelia McCleaf, biglang lumukso ang puso niya sa lalamunan. Ngunit paano posibleng makapinsala ang gayong riffraff kay Drake Hendricks? Sabayan pa ng hiyawan, idiniin na ang maliit na kutsilyo sa leeg ni Federico Hierro. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Binabalaan kita, kung maglakas loob kang hawakan ako, ipapaputol-putol kita sa mga anak ko. Ang isang nagpapanik na si Federico Hierro ay patuloy na nagbabanta. Siya ay nakikipag-hangout sa isang grupo ng mga masasamang estudyante araw-araw, nakikipag-away sa lahat ng oras, at ngayon ay nahaharap sa panganib, natural. Na tinawag niya ang kanyang grupo ng mga kaibigan sa patas na panahon. Oh, ganoon ba? Bahagyang inabot ni Drake Hendricks ang kutsilyo pasulong, at ang matalim na talim ay agad na nag-iwan ng madugong marka sa leeg ni Federico Hierro. Kuya, bayaw. I'm sorry. Please, huwag kang magulo. Ang matinding sakit ay nagpang-inag sa katawan ni Federico Hierro, at nagsimulang magtali ang kanyang dila. Masasabi niyang kung maglakas loob siyang magbitaw ng isa pang walang kwentang salita, talagang puputulan ni Drake Hendricks ang kanyang lalamunan. Bayaw. Habang nagsasalita, may mainit na agos na dumaloy sa pagitan ng mga binti ni Federico Hierro, dahil natakot siya hanggang sa mabasa ang kanyang pantalon. Ikaw, nabubuhay mula sa isang babae, maglakas loob na kumilos ng ganito sa harap ng pamilya Ridge, Clang. Kakatayo lang ni Emerick Ridge at, bago niya matapos ang kanyang pangungusap, ang punyal ay nakaimbed na ngayon sa pintuan sa kanyang likuran, wala pang 1 sentimetro mula sa kanyang leeg. Kasunod ng isang matinis na hiyaw, ang kanyang mga mata ay umikot pabalik, at siya ay nawala ng malay. Drake Hendricks, ikaw. Gusto pang sampay ni Knoxridge, ngunit naalala ang mabangis na kilos ni Drake Hendricks, mabilis niyang nilunok ang mga salitang nasa dulo ng kanyang dila. Aurelia McCleaf, mas mabuting kontrolin mo ang iyong lalaki. Matapos iwanan ang kalahating pusong pagbabante na iyon, kinaladkad niya si Emerick Ridge palabas ng silid. Si Federico Hierro ay nagmamadali ring bumangon mula sa sahig na nakakahiya sa likuran niya. Muling tumahimik ang silid. Pasensya na. Huminga ng malalim si Aurelia McCleaf at mahinang sinabing nakayuko ang ulo. Ang lugar na ito ay dapat na maging pribadong mundo nila ni Drake Hendricks, isang lugar na pinili upang iwasan ang sarili niyang mga magulang. Pero ngayon, sinundan na talaga sila ni Zaid McCleaf at ng kanyang asawa dito, hindi lang nagayos sa sarili kundi dinala pa ang mga kamag-anak, at pinabaligtad pa ang kwarto ni Drake Hendricks. Hindi mo kasalanan. Marahang hinawakan ni Drake Hendricks ang kanyang ulo, inaaliw siya, huwag mong sisihin ang sarili mo, tutal asawa kita. Sa sandaling ito, hindi na niya hawak ang mayabang na kilos na iyon, sa halip, siya ay tulad ng isang domesticated na asawa, umaaliw sa kanyang agrabyado asawa. Drake. Niyakap siya ng mahigpit ni Aurelia McCleaf, nabasag ang boses sa sakit. Mabilis na lumipas ang hapon, at dahil magulo ang kanilang tahanan, hindi na doon kumain sina Aurelia McCleaf at Drake Hendricks. Sa halip, nakakita sila ng isang random na restaurant para sa isang pagkain at pagkatapos ay namasyal sa paligid. Buong hapon ay wala si Federico Hierro, ngunit nagising si Emerick Ridge at umiiyak at hinikayat si Knoxridge na paalisin si Drake Hendricks. Sa pagharap sa mga isyong ito, nadama ni Aurelia McCleaf na walang magawa. Ang bahay ay kay Drake Hendricks, pero gusto nilang itaboy ang may-ari. Dapat kang magtrabaho mula sa bahay ng ilang sandali. Si Drake Hendricks, na nasa bulsa ang mga kamay, ay naglakad sa cobblestone na landas, nakatingala sa langit, hindi ligtas ang mga bagay kamakailan, ang pananatili sa bahay ay magiging mas ligtas. Okay.
Tumango si Aurelia McLeaf. Ikinawit niya ang braso ni Drake Hendricks at tahimik na ipinatong ang ulo sa balikat nito. Dapat manatili ka na rin sa bahay, nag-aalala ako sa'yo. Napakaraming insidente kamakailan, hindi banggitin ang patuloy na mga pagtatangka sa pagpatay, marami rin ang hayagang naghahanap ng gulo. Sa ganitong magulong panahon, ayaw niyang malagay sa panganib ang kanyang lalaki. Wala akong ibang gusto kundi ang mamuhay ng tahimik kasama ka, ngunit may mga taong hindi pumayag. Walang magawang umiling si Drake Hendricks, kapag nalutas ko na ang lahat ng problemang ito, maaari na tayong mamuhay ng tahimik ng magkasama. Okay. Mas mabuting huwag kang magsinungaling sa akin. Niyakap siya ni Aurelia McLeaf ng buong pagmamahal, na pabirong sinabing, "Here's our little puppies, this wave." Habang nag-uusap ang mag-asawa, naabutan sila ng isang grupo ng mga kabataan mula sa likuran. Siya yun. Putulin siya mamaya, ako ang sisisihin kapag may nangyari. Itinuro ni Federico Hierro si Drake Hendricks at sinabi sa isang grupo ng mga kabataang lalaki. Ano ang tungkol sa babaeng ito? Kanya-kanya silang kinulayan ng buhok at ang kanilang mga katawan ay natatakpan ng magulong tato. Sa kanilang mga kamay ay mga kahoy na patpat, malinaw na inihanda ng maaga. Kapatid ko ang babae. Iwan mo siya sa akin. Bugbugin mo ang lalaki, at I-treat ko kayong lahat ng inumin ngayong gabi. Malamig na bumantong hininga si Federico Hierro at humakbang papalapit kay Aurelia McLeaf. Sis, sinampal mo ako ngayon, kahit nanay natin hindi pa ako. Sinaktan ng ganyan. Kita mo, may mga kapatid akong nasa likod ko. Pinaglulong niya ang kanyang manggas, na may matuwid na tono, paano ito? Hayaan mong sampelan kita, at tinatawag natin itong kahit na. Anyway, kailangan ko pang tumira sa bahay mo, consider it a favor na ginagawa ko para sa'yo. Kahit na naglakas loob na tamaan si Hierro, pagod ka na bang mabuhay? Mr. Hierro, kahit sinong hawakan ka, hinding-hindi sila bibitawan ng iyong mga kapatid. Kung hindi mo siya kapatid, nabali ko ang kamay niya ngayon. Ang grupo ng mga kabataang lalaki sa likod niya ay patuloy na naghuhukay sa kanya, bawat isa ay kumikilos na parang isang matigas na kalye. Sanay makipag-away at gumawa ng gulo, manigarilyo, umiinom, gumastos ng pera ng magulang ng walang ingat, lahat sa ngalan ng kapatiran. Ngayon, matapos marinig na sinampal si Hierro, sabik silang maghayganti at sumugod. Let's go! Mga bata lang sila. Huwag mo silang pansinin. Mabilis na hinailan ni Aurelia McLeaf si Drake Hendricks para umalis. Pagkatapos ng lahat, si Hierro ay ang kanyang sariling kapatid. Ang mga batang ito ay walang ideya sa laki ng kanilang pakikitungo, ngunit alam niya kung gaano kakilakilabot si Drake Hendricks. Hindi kinaya ng isang grupo ng Shadow Warriors ang kanyang asawa, kaya anong pagkakataon ang mga batang ito? Ngunit para kay Hierro at sa iba pa, parang sinusubukang tumakas ni Aurelia McLeaf. Guys, yakapin mo siya. Ang bastos na ito ay bumunot ng kutsilyo sa akin, kaya mo bang panindigan? Sigaw ni Federico Hierro, na pinulot ang isang kahoy na patpat at tinungo si Drake Hendricks. Dare to draw a knife on you, naghahanap ba siya ng kamatayan? Ang iba, na pinagagapang ng kanyang mga salita, ay nag-alab sa galit. Atake! Tumakbo si Hierro sa likod ng dalawa at mabangis na ibinaba ang kanyang patpat. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Nang kumilo si Federico Hierro, isang coin ang misteryosong lumitaw sa kamay ni Drake Hendricks. Sa isang pitik ng kanyang hinlalaki, bumaril ang barya at tumama sa kahoy na patpat. Sa ilalim ng napakalaking puwersa, lumipad pa atras ang kahoy na stick at tumama sa ulo ni Federico Hierro. Bang! Sa mahinang tunog, ang mga kabataan na kanina pa nagsisigawan ay biglang natigilan. Si Hierro, patay na ba? Malakas na tumama sa lupa si Federico Hierro, tumutulo ang dugo mula sa kanyang noo, bahagyang nakadilat ang kanyang mga mata. Nang makita ang malungkot na kalagayan ni Federico Hierro, nawala ng pagnanais ang kanyang mga kasama na guluhin si Drake Hendricks. Nagkalat sila na parang mga daga mula sa lumulubog na barko, ibinabagsak ang kanilang mga patpat at tumakas. Ganyan ang pagkakaibigan sa mortal world. Siya! Ayos siya! Nawalan lang siya ng malay, malapit na siyang dumating. Nakita ni Drake Hendricks ang pag-aalala ni Aurelia McLeaf at ngumiti ito sa kanya. Ang naging pinakaromantikong lakad para sa kanilang dalawa ay biglang naputol ng panghihimasok ni Federico Hierro. Pagka-uwi, umakyat si Drake Hendricks sa kanyang silid sa ikatlong palapag at nag-login sa kanyang computer. Ito ang parehong website na pamilyar sa kanya, maliban sa ilang bagong direktang mensahe.
Matapos basahin ang mga mensahe, bahagya siyang ngumiti bago isara ang website. Tila ang ilang mga tao ay hindi kailanman natuto, pinahahalagahan ang pera sa kanilang buhay. Sa halip na bumaba, ang bilang ng mga taong dumarating para sa bounty sa kanya ay talagang nadouble. Pero alam na alam ni Drake Hendricks na kung hindi dahil sa ginawa niyang tawag sa telepono, baka mas dumami pa ang numero. Nadagdagan ng bounty sa kanyang ulo. Ang taong naglagay ng bounty sa kanya ay nadouble ang gantimpala, na nagdulot ng interes ng marami. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Hello. Kinuha ni Drake Hendricks ang telepono at sinagot ang tawag. Kuya, may bumaril sa iyo. Nagbigay na ako ng babala, at karamihan sa Shadow Warriors ay nagpahayag na hindi nila kukunin ang trabaho, ngunit mayroon pa ring mga nagtutulak ng mga bagay sa likod ng mga eksena. Nadouble na rin ang bounty mo. Nang makitang online si Drake Hendricks ay agad na tumawag ang lalaki. Dapat ba tayong kumilos? Hindi na kailangan. Huwag makialam maliban kung talagang kinakailangan. Kapag nasangkot ka, tataas ang mga bagay-bagay. Nakasandal sa kanyang upuan, casual na nagtanong si Drake Hendricks, kailan ang unang batch ng darating ang Shadow Warriors. Ngayong gabi, 5 koponan ang pupunta sa Moreles City, at kabilang sa kanila, ay ang iyong disipulo, si Cosmo. Ano? Halatang nabigla si Drake Hendricks sa sinabi ng lalaki. Darating din si Cosmo. Kuya, hindi niya alam na ikaw iyon. Kung gagawin niya, hindi siya maglalakas loob na sundan ka kahit 1,000 beses pa ang lakas ng loob niya. Naiintindihan ko. Pagkababa ng telepono, naglaro ang ngiti sa labi ni Drake Hendricks. Si Cosmo ang kanyang alagad, kahit na ang may pinakamahirap na kakayahan. Hindi marami ang nagkaroon ng pribilehiyong maging mga alagad ni Drake Hendricks. Kung tutuusin, ang tanging dahilan niya sa pagkuha ng mga alagad ay ang magpalipas ng oras at para sa sarili niyang libangan. Sa ilalim ng kanyang maselang crafting, ang 10,000 Mountain Alliance ay nagpatakbo ng mag-isa na nangangailangan ng kaunting pangangasiwa. Ang mahinang kakayahan ay kamag-anak. Kung ikukumpara sa ibang mga kahanga. Hanga, hindi ganoon kahanga si Cosmo, ngunit sa karaniwang Shadow Warrior, siya ay isang Diyos. Sa Underworld, kilala siya bilang Empress. Ngayon sa pagdating ng disipulo upang patayin ang kanyang sariling tagapagturo, ang mga bagay ay nagiging kawili-wili. Ilang sandali pa ay nag-vibrate muli ang phone ni Drake Hendricks. Ang lahat ng impormasyon tungkol sa 5 koponan ng Shadow Warriors ay ipinadala sa kanyang telepono nang hindi nawawala ang isang detalye. Mukhang magiging isa na namang walang tulog na gabi. Dahan-dahang pumikit si Drake Hendricks, nakahiga sa upuan para magpahinga at magpagaling. Moreles City, National Mount Hotel. Ang ilang may balbas na mga lalaki ay lumulutang sa mga hot spring, walang isip na tinatangkilik ang mga masahe ng kanilang mga kasamang babae. Ang pinakakapansin-pansin na mga tampok sa kanilang mga katawan ay ang mga peklat, na ang ilan ay nakakagulat na wala pang 1 sentimetro ang layo mula sa puso. Kuya, narinig kong dumating na ang Empress. Bulong ng isang lalaking balbas. Tinukoy ni Empress si Cosmo. Ang babaeng Shadow Warrior na ito ay nagdulot ng bloodbath sa loob lamang ng ilang taon. Maraming veteranong Shadow Warriors ang itinulak niya sa isang sulok, at sa gayon, kumalat ang pangalan ni Cosmo sa pandinig ng lahat sa loob ng ilang buwan. Ang ganitong paglitaw ng isang karakter ay hindi maiiwasang nakakuha ng atensyon ng lahat. Gayunpaman, pagkatapos ng maraming pagsisiyasat, walang makaalam kung ano ang background ni Cosmo. Ang kanyang mga diskarte sa pagpatay ay lubhang sophisticado, walang maniniwalang wala siyang Panginoon. Ngunit sa paglipas ng panahon, kailangan tanggapin ng lahat ang misteryosong katotohanan tungkol sa kanya at binigyan siya ng titulong Empress. 3 taon na ang nakalilipas, biglang nawala si Cosmo sa mundo ng Shadow Warrior, na iniulat na naghahanap ng isang tao. Gayunpaman, pagkatapos ng 3 taon, patuloy pa rin siyang naghahanap. Ang ilan ay nag-isip na ang taong ito ay maaaring ang kanyang kaaway, habang ang iba ay nagchismis na ito ay isang walang pusong tao. Ngunit kahit anong hulaan ng lahat, hindi nila maisip kung sino ang taong ito. Sa pagkakataong ito, nagkusa si Cosmo na tumanggap ng bounty, na nagdulot ng matinding kaguluhan. Babae lang, matakot ba tayo, The 5 Tigers? Ang lalaking tinatawag na kuya ay nagpakita ng kumpiyansa, na tila hindi natatakot kay Cosmo. Gayunpaman, walang nakakaalam kung ang Empress ay umunlad sa 3 taon na ito. Ang balbas na lalaki ay nagsuot ng isang maingat na hitsura, na para bang siya ay nakaharap sa isang mabigat na kaaway.
Ang limang ito ay kilala bilang Five Tigers at isang matandang grupo ng Shadow Warriors. Nang maupo si Cosmo sa poder ilang taon na ang nakararaan, noon pa man ay gusto nilang makilala ang babaeng ito, ngunit hindi sila nagkaroon ng pagkakataon dahil sa mga kadahilan ng panrehiyon. Matapos mawala ang Cosmo sa eksena, mas naging slim pa ang kanilang mga pagkakataon. Sa pagkakataong ito, isang malaking bounty ang lumitaw sa Moreles City, na may dobleng handog na umaakit sa atensyon ng maraming Shadow Warriors. Ngunit hindi inaasahan ng limang tigre na talagang darating ang Empress. Ayon sa hindi nakasulat na mga panuntunan, ang Shadow Warriors ay maaaring makipagtulungan sa isang misyon, ngunit ang bounty ay dapat nahatiin ayon sa lakas ng Shadow Warrior. Sa paglipas ng mga taon, ang pangalan ng Empress ay palaging nasa itaas ng limang tigre sa mga underground na leaderboard. Kung sabay nilang papatayin ang target, maaaring mawala sa kanila ang karamihan sa bounty. Great! Gusto ko siyang makilala. Tingnan natin kung ano talaga ang kayang gawin ng nakakatakot na babaeng ito. Pagkatapos magsalita, ang lalaki ay gumawa ng isang kilos na nakakamot sa lalamunan. Kung maaari, ilabas mo siya sa Moreles City. Ang ganitong mga gawain ay isang paglalakad sa parke para sa limang tigre. Kapag namatay na si Cosmo, ginagarantiyahan nila na hindi sila mag-iiwan ng kahit isang bakas. Boss, ang mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan ay nagsasabi na 3 higit pang mga koponan ang dumating sa Moreles City. Mahiwagang sabi ng balbas na lalaki. Kabisado na nila ang lahat ng impormasyon bago dumating. Kung gayon, mag-strike muna tayo. Tumayo ang kanilang pinuno mula sa hot spring, lumapit sa isang cabinet para kunin ang kanyang telepono, at ngumisi, Mr. May balita si Immortal, nag-iisang pumunta ang target sa Zedekiah Wharf. Si Mr. Immortal ang pinakabata sa kanila, kadalasang responsible sa pagbabalat kayo at pagbuntot. Pagdating sa Moreles City, agad siyang nakipaghalo sa paligid ni Drake Hendricks, hindi nawawala ang anumang paggalaw. Gawin natin. Kung ang iba ay mauna, pumunta kami dito para sa wala. Tumayo din ang balbas mula sa hot spring at nagbihis, nakatingin sa amo. Dalhin mo lahat ng gamit. Kikilos tayo ayon sa sitwasyon. Kung magpakita si Cosmo, ibaba mo muna siya, saka ang target. Pagkasabi nito, lumabas ang pinuno kasama ang 3 pang lalaki at sumakay sa isang off-road na sasakyan. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Moreles City, Zedekiah Wharf. Bilang isang coastal city, ang Moreles City ay may hindi bababa sa 10 pantalan. Ang ilan ay inabandona, habang ang iba ay nasa operasyon. Ang Moreles City Wharf ay isa sa mga pantalan na kasalukuyang ginagawa. Sa araw, ang mga construction team ay abala sa trabaho doon, ngunit sa gabi, kahit isang anino ay hindi nakikita. Sa sandaling ito, si Drake Hendricks ay nakatayong mag-isa sa pantalan, mga kamay sa kanyang mga bulsa, nakatingin sa hindi maarok na lalim ng karagatan sa malayo. Ang gabi ay nilalamon ang liwanag hanggang sa ang huling kislap ng liwanag ay naglaho sa pinagsanib na dagat at langit, na iniwan ng Zedekiah Wharf na ganap na nababalot ng kadiliman. Napakahirap gumawa ng isang hakbang kapag maraming tao sa paligid ng lungsod. Sa pag-iisip tungkol dito, nakaramdam siya ng kabiguan. Ang young master ng 10,000 Mountain Alliance ay talagang nahulog sa punto kung saan siya ay patuloy na sumasailalim sa mga pagtatangkang pagpatay. Wala man lang siyang magaling na empleyado sa tabi niya. Gayunpaman, dumating si Cosmo sa araw na iyon, at mula noon, mapapawi siya sa maraming problema. Hindi nagtagal, isang kaluskos ang nagmula sa kakahuyan. Dahil nandito ka na, lumabas ka. Tumalikod si Drake Hendricks at sumigaw sa direksyon ng kakahuyan. Matapos magising ang kanyang alaala, bagamat marami pa rin ang hindi niya maalala at isang bahagi lamang ng kanyang lakas ang bumalik, sapat na ito upang harapin ang mga taong ito. Anak, humihingi ka ba ng kamatayan? Isang ninja ang lumabas mula sa kakahuyan. Nakasuot siya ng puti, may pulang tela na nakatali sa ulo, at may dalang nakabaluktot na espada sa kanyang kamay. Fujititoy. Nakilala ang kasuotan ng lalaki, binibigkas ni Drake Hendricks ang isang pangalan. Paano mo nalaman na ako yon? Nang makilala niya ang kanyang sarili, medyo nagulat si Fujititoy, ngunit mabilis siyang ginisyan, dahil alam mong ako ito, bakit hindi sumuko ng walang laban? Dahil nandito ka, paano ako makontento ng walang laban? Mabagal na hakbang ang ginawa ni Drake Hendricks, hakbang-hakbang patungo sa kanyang kalaban.
Fujitoy, ang kilalang ninja. Nagtaglay ng isang prestihiyosong reputasyon sa komunidad ng Shadow Warrior, ang kanyang signature move, Three-Blade Slash, ay kumitil ng hindi mabilang na buhay. Noong nakaraan, kahit na ang mga kabalyero na sinubukang palibutan si Fujitoy ay tinanggihan ng Three-Blade Slash, na nagpakita ng kanyang kakilakilabot na lakas. Hindi niya binalak na kunin ang trabahong ito, ngunit na-double ang bounty sa loob lamang ng 2 araw. Maraming sikat na Shadow Warriors na naakit ng bounty at ang pagkahilig sa kanila para sa kompetisyon, na laging naghahanap upang patunayan ang kanilang lakas sa iba, ang humarap sa hamon. Sa underground world, ang mga galaw ng Shadow Warriors ay palihim, at bihira ang direktang paghaharap. Kaya, ang mga bounty ay naging isang mahalagang paraan ng kompetisyon sa kanila. Kung ang 2 tao ay magkakaroon ng parehong bounty, ang unang makakumpleto nito ay magkakaroon ng pagkilala at prestihiyo sa komunidad ng Shadow Warrior. Pagkatapos ng kanyang sariling intelligence gathering, nalaman ni Fujitoy na maraming kilalang Shadow Warriors, tulad ng Five Tigers at The Queen, ang kasangkot sa misyong ito. Napukaw nito ang kanyang interes, at pagdating niya sa Moreles City, agad siyang kumilos. Ang misyon na ito ay nakakuha na ng napakalaking atensyon sa mundo sa ilalim ng lupa, at kung siya ay mangguna, ang kanyang impluwensya ay walang alinlangan na tataas. Hindi ko kailangan ng espada para patayin ka. Ngumisi si Fujitoy ng mapanlate, dahan-daang sinuot ang kanyang espada sa likod niya. Bago ang kanyang pagdating, siya ay nag-imbestiga at nalaman na ang Drake Hendrix na ito ay may isang simpleng background na walang natitirang mga kakayahan. Ang hindi niya alam ay ang Deep Cold ay tuluyan ng nakipagtalo kay Drake Hendrix at nawalan pa ng ilang eksperto sa proseso. Ngunit ang mabuting paglilihim ng Deep Cold ay pumihil sa pagkalat ng balita. Ganun ba? Baka pagsisihan mo yan. Napangiti ng mahina si Drake Hendrix at sa isang iglap, nakatayo na siya sa harap ni Fujitoy. Whoosh! Sa tunog ng hangin na napunit, ang kanang kamay ni Hendrix ay nag-transform sa isang hampas ng palad at walang awang pinutol. Bang! Nagulat si Fujitoy at mabilis na umatras, pinalawak ang kanyang mga kamao upang ipagtanggol. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang kanyang kalaban, at mabangis na umatake sa labas ng gate. Matapos umatras ng ilang hakbang, naramdaman ni Fujitoy ang pamamanhid sa kanyang mga kamay, at isang solemne na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Itinago mo ang iyong lakas. Sa pagtingin sa mukhang mahinang kabataan sa kanyang harapan, ang kanyang mukha ay nagpakita ng pabago-bagong ekspresyon. Ang kakayahang ito ay ganap na naiiba sa ipinahiwatig ng katalinuhan, kahit na siya ay malamang na mapapatay lamang ang kanyang batang kalaban sa kahirapan. Gayunpaman, si Fujitoy ay walang nakitang mali sa sitwasyon dahil hindi pa niya nabubunot ang kanyang espada. Kapag nabunot, ang lakas ng labanan ng isang ninja ay maaaring doble sa isang iglap. Di ba sabi mo hindi ka gagamit ng espada? Nang makita niya ang kamay ni Fujitoy na umaabot sa likod niya, nagsalita si Drake Hendrix. Ha! Ang pagpatay sa iyo ay madumi ang aking talam. Nakaramdam ng kahihiyan sa komento ni Hendrix, nagmamadaling sumugod si Fujitoy, ang kanyang mga kamay ay naging mga kuko habang marahas niyang inabot upang sunggaban. Iyan lang ba ang mayroon ka? Sa pagharap sa isang biglaang pag-atake mula sa kanyang kalaban, pinaikit ni Drake Hendrix ang kanyang mga mata at tumayo, hindi gumagalaw ng isang kalamnan. Mayabang. Nakaramdam ng insulto si Fujitoy. Ang hakbang na tinangka niya lang ay isa sa mga killer technique niya. Nangangahulugan na ang kanyang kalaban na hindi umiwas ay minamaliit siya. Mamatay. Galit na galit, lalo pa siyang nagpuwersa sa kanyang mga kamay at nagsimulang magmura. Bang! Nang dumating ang dobleng kuko sa kanyang mukha, ibinaluktot ni Drake Hendrix ang kanyang katawan sa isang hindi kapani-pani walang anggulo, habang ang kanyang kaliwang paa ay humahampas sa hangin. Palibhasa'y sumablay sa kanyang welga, si Fujitoy ay hindi pa nagkaroon ng oras upang mapagtanto kung ano ang nangyari nang siya ay tinamaan sa dibdib ng sipa na iyon. Splurt! Isang spray ng sariwang dugo ang sumambulat mula sa kanyang bibig, ang kanyang kanang kamay ay lumitaw sa kanyang likuran sa isang iglap. Hiwain. Sa isang sinag ng malamig na liwanag, iginuhit ng ninja ang kanyang talam. Sa sandaling ito, wala siyang pakialam kahit ano paman. Ang mahalaga lang ay makapatay siya, anuman ang sinabi niya noon. Sa pagharap sa biglaang pag-atake, umiwas si Drake Hendrix sa gilid at mabilis na umatras. Klang!
Ang kislap ng talon ay tumama sa lupa ng Zedekiah Wharf, na nabasag ang bluestone pavement. Matapos makaligtaan ang unang slash, sa wakas ay nagpakita ng solemna na ekspresyon ang mukha ni Fujitoy. Hiwain. Bahagya niyang tinapik ang lupa gamit ang kanyang paa at naglunsad ng pangalawang pag-atake mula sa himpapawid. Isang malamig na liwanag ang kumislap sa kalangitan sa gabi, na parang may bulalakaw na mabilis na dumaan. Bang! Sa pagkakataong ito, hindi umiwas si Drake Hendricks. Nakita niya ang pagkakataon at binasag ang palad niya sa palso ni Fujitoy. Umungol si Fujitoy, at lumipad ang mahabang talon mula sa kanyang kamay. Ngunit sa sumunod na sandali, ang kabilang kamay niya ay bumaba upang hawakan ang nahuhulog na talon at mabilis na humampas pasulong. 3 talon na slash. Hiwain. Ang talon ay makitid na nakaligtaan si Drake Hendricks, na tumago sa hangin sa tabi niya, at muling nawala ang target nito. Bang! Hindi na binigyan ng isa pang pagkakataon ang kanyang kalaban na mag-strike, itinulak ni Drake Hendricks ang kanyang kanang kamao at pinalo ito ng malakas sa likod ni Fujitoy. Splared! Hindi ako makapagpahinga hanggat hindi ko na ipaghihiganti ang kahihiyan na ito. Si Fujitoy ay dumura ng isa pang subo ng dugo at nawala sa lugar. Ito ang ninjutsu, ang pinakaligtas na paraan para makatakas. Basura, matapang na lumapit para sa bounty. Whoosh! 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 Splat! Kasunod ng ilang kislap ng malamig na liwanag sa hangin, bumagsak ang katawan ni Fujitoy sa lupa. Lumalabas sa kanya ang 12-dosenang pilak na karayom, perpektong tuwid. Ang babaeng ito ay walang awa pa rin sa kanyang mga welga. Mula sa malayo, hindi napigilan ng 5 tigre ang makalanghap ng malamig na hangin. Alam na alam nila kung ano ang mga pilak na karayom na iyon, ang natatanging. Nakatagong sandata ng Reyna, ang 9-turn Heavenly Spirit Needles. Pinahiri ng malakas na lason, ang pagkakadikit ay nangangahulugan ng tiyak na kamatayan sa loob ng 10 minuto. Hanggang sa kanyang namamatay na hininga, hindi inakala ni Fujitoy na ang kanyang kumpiyansa na pakikipaglaban para sa karangalan ay magtatapos sa kamay ng Reyna. Tapikin! 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 Sa gitna ng sunod-sunod na pagpindot ng mataas na takong, lumabas ang isang babae mula sa kakahuyan ni Baron Gray. Nakasuot siya ng beret, nakasuot ng masikip na mahabang damit, at may dalang scimitar sa kanyang kamay. Hindi ko inaasahan na medyo may kaya ka. Gayunpaman, sa harap ko, natatakot ako na malabong mabuhay ka. Bahagyang tumango ang babae, lumalapit pa rin sa masayang lakad. Ang 9-turn Heavenly Spirit Needles ay sobrang yin at malambot. Maliwanag, hindi mo pa sila kabisado, kaya pinili mong balutin sila ng lason. Habang nagsasalita si Drake Hendricks, kapansin-pansing huminto ang mga yabag ng babae. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Sino ka? Kinusot-kusot ni Cosmo ang kanyang mga mata at mahigpit na hinawakan ang kurbadong talon sa kanyang kamay. Ang dahilan kung bakit siya nagpahid ng lason sa kanyang mga karayom ay dahil hindi niya makontrol ang puwersa ng 9-turn Spirit Needle, na ang ibig sabihin ay makakasakit lamang siya ng mga tao, ngunit hindi sila papatayin. Ngunit ang lihim na ito ay alam lamang sa kanya. Nang maramdamang may biglang nagbanggit nito, naramdaman niya ang lamig sa kanyang gulugod. Sino ako, hindi mo ba alam? Si Drake Hendricks ay tumalikod sa kanya, tila hindi natatakot sa isang potensyal na biglaang pag-atake. Ang tanong na ito, gayunpaman, ay nag-iwan kay Cosmo na nawala ng mga salita. Tinanggap niya ang bounty, pumunta siya para pumatay ng tao, at ngayon ay tinatanong niya ang kabilang partido kung sino sila. Ito ay talagang medyo hanggal. Ngunit ang dignidad ng Empress ay hindi maaaring year-on. Magsalita ka, paano mo nalaman? Hindi siya mapakali nang hindi nakakakuha ng sagot sa bagay na ito. Bukod dito, kung ang balita ay tumagas, ito ay lubhang di kanais-nais sa kanya. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga tao ang nakakaalam ng kanyang kahinaan? Sa mundo ng Shadow Warriors, ang bawat kahinaan ay posibleng nakamamatay. May 5 lalaki dyan, palihim na palihim. Kung tutulungan mo akong alagaan sila, natural na malulutas ko ang puzzle mo. Nakatalikod pa rin sa kanya si Drake Hendricks, na nakaturo gamit ang kaliwang kamay sa direksyong timog kanluran. Damn it! Sa pamamagitan ng kanyang binocular, nagmura si Mr. Immortal sa ilalim ng kanyang hininga. Kitang-kita niya ang target na nakaturo sa kanilang direksyon, at kasabay nito, ang tingin ni Cosmo ay nagsimulang lumipat sa kanila. Boss, nalantad na tayo. Sumimangot ng malalim si Mr. Immortal.
Hindi ito dapat mangyari. Itinago nila ang kanilang presensya at walang ginawang paggalaw, taon ng karanasan bilang Shadow Warriors dapat na panatilihin. Silang hindi natukoy habang nakatago dito. Teka, lahat, huwag kang padalos-dalos, baka isang daya. Ang boss, na mas matanda at mas may karanasan, ay lumitaw na mature at matatag sa sitwasyong ito. Sa maraming operasyon, ang mga may ilang karanasan ay magkukunwering mag-iimbestiga para sa mga nakatagong panganib sa kanilang paligid. Maraming padalos-dalos at hindi mapakali na Shadow Warriors, na walang matatag na pag-iisip, ang maaaring tumalon at ilantad ang kanilang mga sarili. Tama si boss. Mabilis naman silang sumang-ayon. Dumaan sila sa maraming operasyon at ang bawat isa sa kanilang mga kasanayan ay medyo mabigat. Bukod dito, sa panahong ito, hindi sila nakagawa ng kahit isang tunog. Kung sila ay natuklasang nagkukubli sa kalahating araw dito, sila ay nalantad ng si Fujitoy ay gumawa ng kanyang paglipat, at hindi lamang ngayon. Whoosh! 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 Ngunit bago pa man sila makatapos sa pagsasalita, sunod-sunod na pilak na karayom ang tumusok sa hangin, na mabilis na tumakbo patungo sa 5 tigre. Dodge! Sa sandaling marinig nila ang ingay, lahat sila ay mabilis na umatras pa-atras. Klang! 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 Ang mga pilak na karayom ay hiniwa sa kagubatan, na ipinako sa mga puno ng kahoy sa likod nila. Lumabas ka! Tumingin si Cosmo sa kakahuyan at malamig na tumawag. Hindi niya napansin ang 5 tigre, ang kanilang kakayahang itago ang kanilang presensya ay napakahusay. Kung hindi dahil sa itinuro ni Drake Hendricks. Ang eksaktong direksyon, malamang na nanatili siyang nakakalimutan kahit hanggang sa huli. Sa pag-iisip nito, mas naging komplikado ang pagtingin ni Cosmo kay Drake Hendricks. Ang kanyang mga pandama ay higit sa kanya, at alam niya ang kahinaan ng kanyang pinahahalagahan na 9-turn Spirit Needle, anong klaseng tao siya. Empress. Isa itong karangalan. Sa sandaling iyon, ang 5 tigre ay lumabas mula sa kagubatan, na mukhang magulo. Ang nangungunang amo ay lumabas na walang sando, na may tato na mabangis na tigre sa kanyang dibdib. Para isipin kung sino yon. Ito pala ang 5 daga. Nang makita ni Cosmo ang 5 lalaki, napangiti si Cosmo, ang mga kagalang-galang na Shadow Warriors, na parang mga daga sa dilim, hindi ka ba natatakot na mawala ng mukha kapag may nabalitaan? Hindi tulad ng 5 Tigers, si Cosmo ay isang Easterner, at higit pa rito, isang pure-blooded Chinese. Gayunpaman, pagkatapos magkaroon ng kaunting katanyagan, palagi na siyang nagpapatakbo sa kanluraning mundo, na nakakuha sa kanya ng titulong Empress. Nagkataon lang na nakita namin ang Empress na kumilos at naisip namin na hindi nararapat na abalahin siya, kaya nagtago kami sa dilim, sabi ni Mr. Immortal, na nakasuot ng salaming pang-araw at nakangisi. Sa isang gabing kasing dilim nito kung saan halos hindi mo makita ang iyong kamay sa harap mo, ang mga salaming pang-araw ay palaging kakaiba. Bago dumating si Fujitoy, nandoon ka na. 5 lalaking nasa hustong gulang ang nagsisinungaling ng hindi namumula. Kinausap ni Drake Hendricks ang iba na nakatalikod sa kanila na parabang binubulong sa sarili. Tumahimik ka. Sa kanyang mga sinabi, ang mga kutis ng 5 tigre ay agad na nagbago. Sino itong taong target nila, para ma-detect ang presensya nila? Ibig sabihin noon pa man ay alam na ng kabilang partido ang tungkol sa kanilang lokasyon ngunit tahimik lang sila. Sa pagmumuni-muni sa eksena ng pagkatalo ni Fujitoy, nagsimula silang magmuni-muni. Tila ang katalinuhan ay may depekto, medyo magulo ang target nila. Iniisip mo ba ang mantis na sumusubaybay sa cicada, na hindi alam ang Oreo sa likod? Malamig na tanong ni Cosmo. Kilalang kilala niya ang 5 tigre, sila ay hindi mabuti, walang prinsipyo sa kanilang mga aksyon. Sila ay quintessential Shadow Warriors, walang bottom line, handang gawin ang lahat para makamit ang kanilang mga layunin. Pagtingin sa likod ni Drake Hendricks, nakaramdam ng lamig si Cosmo. Kung talagang lalaban sila at ang 5 Tigers ay naglunsad ng palihim na pag-atake mula sa likuran, baka masugatan siya. Sa 5 kalaban at nasa ibang bansa, ang pinsala ay magpapahirap sa pagtakas. Mayroong maraming mga nakinuha up ang bounty, na may hindi mabilang na mga mata nanunood sa lihim. Empress, pwede ba akong mag-suggest? Niluwagan ni Baron Gray ang mga butones sa kanyang floral shirt at nagsalita, sa nakikita mo, ibang-iba ang target sa naisip namin. Si Fujitoy ay malakas ngunit natalo niya.
Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya, sa hindi mabilang na mga mata sa amin, kung magsisimula kaming makipaglaban, tiyak na hahayaan namin ang iba na umani ng mga benepisyo. Mas mabuting magsanib puwersa tayo, patayin siya, at hatiin ang bounty. Talaga, kung hindi, kung tayo ay lumaban, ito ay makikinabang sa iba. Dapat kang maging malinaw tungkol sa mga kahihinatnan ng pagkakaroon ng pinsala sa isang banyagang lupain, matigas na sabi ng pinuno, ang kanyang mga salita ay may bahid ng babala. Fujititoy, kung sa ibang pagkakataon, maaari siyang tumakas at hindi mo siya mapipigil. Kahit na hindi siya ang iyong kapareha, ang ninjutsu ay hindi kasing simple ng ating inaakala. Ang pang-apat na lalaki, na nakaturo sa katawan ni Fujititoy at dinidilaan ang kanyang mga labi, ay nagsabi, Empress, walang nakamamatay na away sa pagitan natin. Bakit hindi hatiin ang bounty, sa kasiyahan ng lahat? Ayon sa kanilang kaalaman, marami ang kumuha ng pabuya, at sila ang unang batch na nakarating sa Morelos City. Habang dumarami ang Shadow Warriors, magiging mas komplikado ang mga bagay. Tinitigan ni Cosmo ang bangkay ni Fujititoy sa lupa at nagsimulang magmuni-muni ng malalim. Ang iba ay tama. Bagamat hindi siya kalaban ni Fujititoy, kung gusto niyang tumakas, maaaring hindi niya talaga siya mapanatili. Ang dahilan kung bakit kaya niya itong patayin gamit ang siyam na turn Celestial Needle ay dahil si Fujititoy ay nasugatan na sa pakikipaglaban nila ni Drake Hendrix. Empress, unawain mo ang sitwasyon. Nang makita siyang malalim ang iniisip, muling nagsalita ang pinuno. Habang tinitingnan ni Cosmo ang silhouette ni Drake Hendrix, nahaharap siya sa isang dilema. Kung papatayin niya ang target, hindi niya alam kung kailan mawawala ang kanyang pagdududa. Ngunit kung hindi, dapat ba niyang hayaan ang 5 Tigers na kunin ang bounty? Ito ay hindi lamang isang pagkawala ng pera, ang pinsala sa kanyang reputasyon ay mas malaki pa. Simple lang para sa iyo na patayin ang 5 iyon ng hindi nasugatan. Maya-maya lang, dahan-daang tumayo si Drake Hendrix at naglakad papunta sa katawan ni Fujititoy. Walang muwang na bata, ngayon ay sasanib puwersa namin ang Empress at papatayin ka dito mismo. Nang makitang hindi nagsalita si Cosmo, alam ng 5 tigre ang kanyang sagot. Ganun ba? Yumuko si Drake Hendrix, kumuha ng pilak na karayom sa katawan ni Fujititoy, at bigla itong ipinitik sa dagat. Splash! Sa kalmadong ibabaw ng dagat, bumuhos ang ambon ng tubig. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. May kakayahan siya. Magsanib puwersa tayo at mabilis na tapusin siya. Nang makitang isiniwalat ni Drake Hendrix ang ganoong hakbang, nagsimulang magmukhang mas solemn na ang 5 Tigers. Bilang Shadow Warrior sa loob ng maraming taon, nakatagpo sila ng hindi mabilang na mapaghamong target, ngunit palagi nilang nagagawa ang kanilang mga gawain, umaasa sa mahigpit na pagtutulungan nilang 5. Empress. Ang mga tao ay patuloy na nagmamadali dito, mas mabuting pag-isipan mo ito ng mabuti. Nilinggan ng panganay si Cosmo, naglalayong palakasin ang kanyang pasya. Sa mata ng 5 tigre, si Drake Hendrix ay hindi kapani-pani walang hanggal. Ano ang silbi ng pagbubunyag ng kanyang antas ng paglilinang sa ganoong kritikal na sandali, maliban sa pagtulak sa Cosmo sa kanilang panig? Ngunit, sa kanilang pagtataka, dahan-daang lumingon si Cosmo, at inilantad ang hubog na talam sa kanyang kamay. Empress, anong ibig mong sabihin dito? Ngayon mo lang nakita ang kanyang kakayahan. Nang makakita ng pagbabago sa ugali ni Cosmo, nagmamadaling nagsalita si Mr. Immortal, kung mag-aaway tayo, sigurado ka bang hindi niya sasamantalahin ang pagkakataong umatake? Napakalakas ng mga kakayahan ni Drake Hendrix. Matapos masaksihan ang mga karayom na pilak sa dagat, nakaramdam pa sila ng dampi ng pangamba. Kung si Cosmo ay magsisimula ng isang labanan sa kanila, at si Drake Hendrix ay kumilos, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Gumawa ako ng sarili kong mga desisyon, nang hindi nangangailangan ng mga aralin mula sa iba. Matapos sabihin ito ng malamig, mabilis na nalaslas ang hubog na talim ni Cosmo. Klang! Ang panganay ay nag-swing ng cudgel sa hangin, na nagiiwan ng bakas ng mga spark sa gabi. Cosmo! Nawala ka na ba sa isip mo? Sa panahong tulad nito, dapat tayong magkaisa laban sa ating mga kaaway, hindi lumalaban hanggang kamatayan. Sa 5 tigre, tanging ang pinakamatanda ang pinakamagaling sa pakikipaglaban. Hawak ang isang bakal na cudgel na mahusay na ginawa, ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay kakilakilabot. Sinabi ko na, hindi ko kailangan ang iyong mga aralin.
Pinaikit ni Cosmo ang kanyang mga mata, at ang kanyang kurbadong talon ay pumutok sa hangin muli. Mula nang isagawa ni Drake Hendricks ang Silver Needles in the Sea, alam na niya kung ano ang dapat niyang gawin. Dahil mas bihasa pa ang execution niya kaysa sa kanya. Hindi niya naayos ang kahinaan ng 9 Revolution Spiritual Needle sa loob ng maraming taon. Bilang resulta, sa panahon ng labanan, kinailangan niya itong balutan ng lason para mapahusay ang kanyang martial prowess. Ngayong kabisado na ni Drake Hendricks ang 9 Revolution Spiritual Needle, sa napakahusay na antas, kailangan niyang sumugal. Dahil ang pagkawala ng pagkakataon ngayon ay maaaring maging kanyang pinakamalaking pagsisisi. Klang! Ang kurbadong talon ay tumama sa cudgel ng husto, kaya napilitan ang panganay na umatras ng ilang hakbang. Cosmo, kung determinado kang labanan ako, pagkatapos ay kalimutan ang tungkol sa ating pagsasamahan bilang kapwa Shadow Warriors. Pinaikit ng panganay ang kanyang mga mata at huminga ng malalim, patayin. Sisingilan. Ang 5 sa kanila ay agad na naghiwa-hiwalay, naglunsad ng isang pag-atake sa isang kakaibang formation. Nanliligaw sa kamatayan. Nanginginig ang kanang kamay ni Cosmo, at 12 ng pilak na karayom ang biglang lumitaw sa kanyang pagkakahawak. Whoosh! 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 Ang mga pilak na karayom ay sumambulat sa isang iglap. Mister, walang kamatayan. Umungol ang panganay, itinanim ang kanyang mahabang tungkod sa lupa, itinutulak ang sarili sa hangin. Kasabay nito, kahit papaano ay gumawa si Mr. Immortal ng isang bakal na payong, agad itong inilagay sa harap nila. Klang! 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 Ang mga pilak na karayom ay nahulog sa bakal na payong at nahulog sa lupa. Inaasahan naming magkakapatid na makilala ka, kaya inihanda namin ang payong na ito ng maaga. Paano naman, Empress, hindi mo inaasahan yun, di ba? Tumawa ang panganay, ibinaba ang kanyang mahabang tungkod mula sa itaas, na hinahampas ng buong lakas. Bago pumunta dito, inimbestigahan na nila ang lahat ng mga kakompetensya. Ang tanging maaaring magdulot ng banta sa 5 tigre ay ang Empress. Ang isa sa mga pinakamahusay na kakayahan ng Empress ay ang 9 Revolution Spiritual Needle. Ginawa nila ang bakal na payong na ito ng maaga upang kontrahin ang 9 Revolution Spiritual Needle, at ito ay ginamit ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Hindi napigilan ni Cosmo na sumimangot ng bahagya. Narinig na niya ang tungkol sa 5 Tigers, isang grupo ng mga matutulis na veterano sa mundo ng Shadow Warriors. Pero ngayon pa rin ang unang beses na nagkaharap sila. Alam ni Cosmo na siya ay naging pabaya, hindi dapat maliitin ang mga kalaban niya. Ngunit ang kanyang titulong Empress ay hindi rin ibinigay sa walang kabuluhan. Tuturuan kita. Mayroong ilang mga bagay na dapat mong maunawaan. Noon lang, yumuko si Drake Hendricks at pumulot ng pilak na karayom. Tingnan mong mabuti. Whoosh! Habang pinipitik niya ang kanyang gitnang daliri, marahas na bumaril ang pilak na karayom. Thud! Si Mr. Immortal ay nagmamadaling nagtago sa likod ng bakal na payong, ngunit ang pilak na karayom ay tumusok dito, diretsyong tumusok sa kanyang katawan. Mister, walang kamatayan. Sigaw nilang apat, patuloy na nagbabago ang ekspresyon ng mga mukha. Nililigawan mo si kamatayan. Tumingin ang panganay kay Drake Hendricks, ang kanyang mga mata ay parang nagbubuga ng apoy. Hiss! Ibinaba niya ang kanyang mahabang tungkod na may malakas na galaw, na para bang hinahati ang Uria Mount, binasag ito ng husto. Klang! Ngunit sa pagkakataong iyon ay biglang tumilapon ang hubog na talon ni Cosmo sa kanyang kamay, na nakabangga sa mahabang tungkod. Sinamantala ang pagkakataon, muli niyang ipinutok ang 9-turn 7ly Spirit Needle mula sa kanyang kamay. Mag-ingat ka! Si Mr. Immortal, na sa simula ay nalason, ay biglang tumayo na parang nabuhayan. Na umaarangkada gamit ang bakal na payong. Thud! Sa pagkakataong ito, hindi napigilan ng bakal na payong ang 9-turn 7ly Spirit Needle ng Cosmo, na lahat ay nakabaon sa katawan ni Mr. Immortal. Kuya, nagbago na ang mga pangyayari, kailangan na nating umalis. Itinukod ni Mr. Immortal ang kanyang sarili gamit ang bakal na payong sa lupa, na dumura ng isang subo ng sariwang dugo. Siya ay nalasan ng husto, at kahit na ang mga Diyos ay hindi na siya mailigtas ngayon. Kuya, panipi. Ang natitirang tatlo ay tumingin sa panganay na may matinding kalungkutan. Cosmo, ang sama ng loob na ito, nabanggit ko na. Huminga ng malalim ang panganay, biglang naghagis ng ilang flashbomb mula sa kanyang kamay.
Nang bumalik ang kanilang pangitain, ang natitira lamang sa lupa ay isang sirang bakal na payong, wala nang iba. Sino ka ba talaga? Lumingon si Cosmo, diretsyong nakatingin kay Drake Hendricks. Ang kapangyarihan sa likod ng Nine Turns Heavenly Spirit Needle na pinakawalan niya ngayon ay malinaw na mas malakas, lahat ng ito ay natukoy mula sa karayong na pinitik ni Drake Hendricks kanina. Napakakalimutin mo. Napangiti si Drake Hendricks, tumalikod at naglabas ng tela mula sa kanyang bulsa, dahan-daang ibinalot iyon sa kanyang mukha. Ikaw. Nang makita niya ang mukha nito, halos bumagsak ang mga mata ni Cosmo sa lupa. Guru. Pagkaraan ng ilang sandali, lumuhad siya kasabay ng isang hampas, na walang tigil na pag-agos ang mga luha. 3 taon. 3 taon na kitang hinahanap, pero hindi ko naisip. Gayunpaman, hindi ko akalain, ang aking sariling disipulo ay talagang darating upang patayin ako, sabi ni Drake Hendricks, na nakangiti habang ibinalik ang tela sa kanyang bulsa. Guru. Paumanhin, isa. Saglit na nawala ng salita si Cosmo. Siya ay talagang dumating upang patayin ang kanyang sariling amo. Ano ito? Ang pagtataksil sa sariling guro at mga ninuno. Ang pagiging ignorante ay hindi kasalanan. Alam ni Drake Hendricks kung ano ang iniisip niya, at sa tamang pagkakataon, nag-alok siya ng dahilan. Nagkataon lang na kulang ako sa tulong ngayon. Naaalala mo ba? Naisip niya habang nakatingin sa kanyang alagad, ang gilid ng kanyang bibig ay nakaangat sa isang ngiti. Noon, nagustuhan niya ang katigasan ng ulo ng batang si Cosmo at napagpasyahan niyang kunin ito bilang kanyang alagad. Sino ang nakakaalam na pagkatapos ng maraming taon, halos hindi niya ito makilala? Dadaanan ko ang apoy at tubig para sa aking Panginoon, si Cosmo ay kusang humaharap sa kamatayan ng walang pag-aalinlangan. Lumuhad si Cosmo sa lupa, puno ng luha ang kanyang mga mata. Siya ay ulila mula pagkabata, kinuha ng kanyang amo mula sa mga lansangan. Hanggang ngayon, naaalala pa rin niya ang mga unang salita na sinabi sa kanya ng kanyang amo. Paano ka nakaligtas sa pagiging tanga? Noong taong iyon, siyam si Cosmo. Maliban na lang kung may mangyari na hindi inaasahan, marami pang Shadow Warriors ang malamang na darating dito sa lalong madaling panahon. Kailangan mong kumilos dahil limitado ang aking enerhiya, at hindi ko kayang harapin ang mga bagay na ito sa lahat ng oras. Malumanay na nagsalita si Drake Hendricks habang nasa likod ang kanyang mga kamay, sumunod ka sa akin pauwi. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Pagbalik ng dalawa, hating gabi na. Si Cosmo ay bihasa sa pagbabalat kayo, nagpalit na siya ng damit habang nasa daan at ngayon ay parang isang ordinaryong babae. Pagpasok pa lang ni Drake Hendricks, nakita niya ang buong pamilya na nakatayo at nakaupo sa sala, nagme-meeting. Sa kanyang pagbabalik, ang mga taong iyon ay tumahimik. Sa pamamagitan ng isang benda na nakabalot sa kanya, si Federico Hierro ay tumingin kay Drake Hendricks na may mga mata na puno ng takot, ngunit may halong mali siya. Busy. Awkward na bati ni Drake Hendricks sa kanila. Wala lang, nagkwekwentuhan lang kami. Nakangiting sabi ni Aurelia McLeaf. Ngunit sa sandaling iyon, nagkataon na pumasok si Cosmo. Beauty, dapat mali ang pintuan mo. Tumayo si Knoxridge at may hinalang tanong. Karaniwan, ang kanilang bahay ay hiwalay, napapaligiran ng isang bakuran, at binabantayan ng 4 na mabangis na tao. Imposibleng may maglakad lang papasok. Hindi ako nagkamali. Umiling si Cosmo at nakangiting sinabi, Tita, ako po ang sinumpaang kapatid niya. Swear sister. Nang marinig ang 3 salitang ito, nabaling ang tingin ng lahat kay Drake Hendricks. Anong tinitingin-tingin mo? Siya lang ang sinumpaang kapatid ko. Mag-aayos ako ng kwarto para sa kanya. Naramdaman ni Drake Hendricks ang paglubog ng kanyang puso at tumingin kay Cosmo na may medyo kakaibang ekspresyon. Sa katunayan, nakalimutan ng dalawa na ihanay ang kanilang kwento bago dumating. Ngayong binanggit na ni Cosmo ang mga salitang, sworn sister, natakot siyang hinding-hindi niya malilinas ang kanyang pangalan, kahit na tumalon siya sa Yellow River. Maghintay. Pinigilan ni Knoxridge ang dalawa, na nagtatanong sa tono ng panunuya, well, Drake. Tambo. Wala akong ideya. Habang nasa bahay ka namin, lagi mong ginagawa ang paglalaba at pagluluto, sobrang maamo. Ano ngayon, may pera at lumalabas ang iyong tunay na kulay. Ayon sa kahilingan ni Drake Hendricks, walang pagpipilian si Aurelia McLeaf kundi magsinungaling na ang kapatid ni Drake Hendricks ay isang mayaman, na kamakailan lamang ay natagpuan siya at binigyan siya ng isang halaga ng pera.
Kung hindi, hindi nila maipaliwanag ang malaking bahay at ang mga mag-agarang sasakyan sa bakuran. Kahit na sinabi ni Aurelia McCliff na siya mismo ang bumili sa kanila, hindi tanga si Burl McCliff. Ang kaunting pagtatanong ay magsiwalat ng katotohanan. Ang ginagawa ko ay negosyo ko. Hindi ito lugar ng ibang tao para makialam. Hindi na siya pinansin ni Drake Hendricks at tumalikod na para umakyat. Tumigil ka dyan. Ang pakiramdam na hindi pinansin ay labis na ikinainis ni Knox Ridge. Mainit ang ulo niya noon pa man, at sobra-sobra na ito para lunukan niya. Nanay! Mabilis na lumapit si Aurelia McCliff para maayos. Bagamat nagtatanim din siya ng mga hinala tungkol sa pagkakakilanlan ng babaeng ito, ang kanyang kamakailang. Pag-unawa kay Drake Hendricks ay pinili niyang magtiwala sa kanya. Si Drake Hendricks ay talagang hindi ganoong uri ng tao. Mula sa insidente ng Titan Group, alam niyang napakayaman ni Drake Hendricks. Kung talagang gusto niya ang isang babae sa labas, bakit si Drake Hendricks ay gugugol ng labis na pagsisikap at pera upang tulungan siyang agawin ang posisyon bilang chairman ng McCliff Group? Aurelia McCliff. Malakas na nagmura si Knox Ridge, at pagkatapos ay sinabi ng may dismayadong tono, Ikaw. Ako, Knox Ridge, nanganak sa iyo. Ang iyong sariling lalaki ay nanggugulo sa labas, at ngayon siya ay nagdala ng isang kakaibang babae sa bahay, at ikaw ay tahimik. Wala ka na talagang pag-asa. Sa kanyang mga mata, si Drake Hendricks ay maaaring may kabit na babae sa kung saan. Bukod pa rito, ang mga pangyayari sa mga nakaraang araw ay naging dahilan upang ang dating sumunod na manugang na lalaki ay naging mayabang, na hindi siniseryoso siya o si Aurelia McCliff. Kung hindi nila ito maingat na hawakan ngayon, malamang na hindi aabuti ng maraming araw bago itaboy ang kanilang buong pamilya. Upang manirahan sa mga lansangan. Nanay, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa aming mga gawain. Lumapit si Aurelia McCliff kay Drake Hendricks at tumingin sa kanyang mga mata, nagtanong, wala talaga. Wala. Umiling si Drake Hendricks, malinaw ang kanyang mga mata. Sige, simula ngayon, ang babaeng ito, ano ang pangalan mo? Lumingon si Aurelia McCliff kay Cosmo. Cosmo. Mabuti. Simula ngayon, kapatid ko na si Cosmo. Sa pamilyang ito, walang sino man ang pinapayagang magbigay sa kanya ng kahirapan. Matapos bigkasan ng mga salitang ito, tumalikod si Aurelia McCliff at bumalik sa sarili niyang silid. Dahil hindi nakialam ang kinauukulan, nilunok lamang ni Knox Ridge ang kanyang galit. Inis na tawag niya kay Burl McCliff at bumalik sa kanyang kwarto para magmukmak. Sina Federico Hierro at Emerick Ridge ay inayos na matulog sa mga makeshift bed. Sa sala, pagkatapos ng lahat, ang labis na pagkakasala kay Drake Hendricks, tiyak na hindi sila papakawalan ni Aurelia McCliff ng madali. Pinilit ni Knox Ridge na manatili, tama ba? Tingnan natin kung gaano sila katagal sa sala. Master, medyo magulo ang pamilya mo. Pagkapasok sa kwarto sa pinakataas na palapag ay nagtanong si Cosmo na may halong misteryo. Yung isa, asawa ba siya ni Master? Tama. Nakasandal sa kanyang upuan na nakapikit, si Drake Hendricks ay nagtanong, bakit mo sinabing ikaw ang aking sinumpaang kapatid? Hindi niya maisip kung bakit si Cosmo, isang karaniwang maingat na tao, ay gagawa ng ganoong pagkakamali. Ang simpleng pag-aangkin na kapatid niya, o kahit isang malayong kamag-anak, ay maiiwasan ang lahat ng hindi pagkakaunawaan. Bilang isang profesional na shadow warrior, kung hindi man lang niya maisip iyon, hinding-hindi ito maniniwala ni Drake Hendricks. Nadulas lang. Sinubukan ni Cosmo na iwasan ang tanong sa pamamagitan ng paghiga sa kama. Binibigyan kita ng huling pagkakataon, maglinis ka. Whoosh! Isang kislap ng pilak ang dumaan sa ilong ni Cosmo, at diretsyong tumama sa dingding. Guru! Nagulat si Cosmo at mabilis na napaupo, mukhang naagrabyado, bago pumunta dito, nakuha ko na lahat ng impormasyon mo. Alam mo ba, pagkatapos makuha ang intel na iyon, desperado akong patayin ka sa unang tingin. Binuksan ni Drake Hendricks ang kanyang mga mata at nagtanong ng malakas. Ayon sa file, pinahiya ka, 3 taon bilang isang kinutya na manugang, talagang nakakaawa. Galit na sabi ni Cosmo, ngunit hindi ko inaasahan na ikaw ang aking Panginoon. Alam mo ba, sa isip ko, kung anong klaseng tao ang aking amo. Anong klaseng tao? Napukaw ang interes, nagtanong si Drake Hendricks bilang ganti. Ang aking Panginoon ay tiyak na isang dragon sa mga tao. Bagamat palagi siyang
Nakamaskara, alam kong napakagwapo niya at mag-ara, at ang kanyang kakayahan, halos hindi magagapi. Tumigil ka dyan. Kahit na matagal na siyang nabuhay, naramdaman pa rin ni Drake Hendricks ang pamumula ng kanyang pisngi. Totoo naman. Sa sandaling ito, si Cosmo ay parang isang batang babae, ganap na wala sa dominanteng presensya at kamahalan ng Reyna. Naisip ko sa aking sarili, ang aking Panginoon, isang napakahusay na tao, ay kailangang magtiis ng pagmamaltrato sa loob ng 3 taon. Naiisip mo ba kung ano ang naramdaman ko? So gusto mo silang pahirapan. Sa wakas ay naunawaan ni Drake Hendricks, ang kanyang alagad ay kumukuha ng mga yakap para sa kanya. Well, mukhang hindi nasayang ang pagmamahal niya. Kung hindi dahil sa kanyang paggabay noong araw, marahil ay isa na lamang itong ordinaryong babae na pinagkakaabalahan ng buhay ni Cosmo. Kung hindi ko nakita ang iyong paborebleng saloobin sa kanila, maaaring nakagawa na ako ng pagpatay. Coldhuff ni Cosmo, hindi talaga alam ng mga taong ito kung kailan sila mayaman. 3 taon na kitang hinahanap, pero heto ka, pinagmamalupitan. Habang nagsasalita siya, kinagat niya ang kanyang mga labi, mukhang naaagrabyado. Guro, bakit ka nawala ng walang salita? May ideya ka ba kung paano kita hinahanap kung saan-saan nitong nakaraang 3 taon? Bago mawala ng alaala si Drake Hendricks, bibisitahin niya si Cosmo minsan sa 1 taon sa Europa at bibigyan siya ng gabay. Ngunit mula noong 3 taon na ang nakalipas, siya ay nawala ng walang bakas. Mula sa sandaling iyon, si Cosmo, tulad ng isang baliw, ay naghanap sa mundo para sa kanya. Ngunit ngayon lang niya nakita si Drake Hendricks na nakamaskara at hindi niya alam kung ano talaga ang hitsura nito. Sige, simula bukas, responsibilidad mong protektahan ang asawa ng iyong master. Medyo nagkaproblema kami nitong mga nakaraang araw, kaya magiging mahirap. Tumayo si Drake Hendricks, naglakad papunta sa pintuan ng kwarto, at marahang pinatay ang ilaw. Magandang gabi. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Kinaumagahan, umalis si Drake Hendricks sa kanyang tirahan kasama si Cosmo at nagtungo sa Ridge family sa Five River Province. Naghahanda siyang magtayo ng sarili niyang kumpanya para suportahan ang McCliff Group at hadlangan ang malalaking manlalaro sa Five River Province. Pagkatapos ng lahat, si Aurelia McCliff ay isang normal na tao, kaya't bibigyan niya ang kanyang babae ng sapat na suporta at hayaang makamit ni Aurelia ang kanyang mga pangarap sa kanyang sariling paraan. Gayunpaman, bago pa man nila marating ang Ridge family, nakasalubong nila ang isang linya ng mga sasakyan sa kalsada. Ang Rolls-Royce na minamaneho ni Drake Hendricks ay isang magandang kotse, ngunit ang convoy sa tabi niya ay binubuo ng mga supercar na bawat isa ay nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Maging sa kanila ay 2 na limitadong edisyong supercar sa buong mundo. Sinamahan ng isang pagsabog ng malakas na ingay ng makina, ang mga supercar sa likod ay nagsimulang bumusina. Dahil ang Ridge family ay matatagpuan sa isang idyllic retreat, ang daan patungo doon ay hindi masyadong maluwag, isang simpleng 2-lane na ruta. Ang ilang mga supercar ay nag-overtake gamit ang kabilang linya, habang ang iba ay kailangang sumunod sa likod. Nais din nilang mag-overtake, ngunit sa isang banda, ang daan ay masyadong makitid, at sa kabilang banda, ang sasakyan ni Drake Hendricks ay tumatakbo sa isang matatag at walang tigil na takbo. Lalong lumakas ang tunog ng mga busina na tila pahiwatig na hindi mapakali ang mga binata sa mga sasakyan. Guro, gusto kong pumatay ng tao. Walang ekspresyong sabi ni Cosmo, nasa likod ng manibela. Ito ang lungsod, I tone down. Pumikit si Drake Hendricks, hindi pinansin ang ingay. Damn! Nagmamaneho ka ba ng cart ng baka? Maya-maya lang, huminto ang isang supercar sa tabi ng Rolls-Royce at nagmura, kay Lola, kasing bagal ng kuhol, pinapatay mo ako sa kawalan ng pasensya. Paumanhin, babaeng baguhan dito. Ibinaba ni Cosmo ang bintana at nakangiting sabi. Damn! Isang kagandahan. Nang makita si Cosmo ay agad na naging gentleman ang binata na kanina pa nagmumura. Napakaganda ng Cosmo, at ito ang uri ng kagandahan na nakakabighani ng isa sa unang tingin. Minsang sinabi ni Drake Hendricks na ang pang-akit ni Cosmo ay isang kalamidad, na sinasabing kung nabuhay siya noong sinaunang panahon, tiyak na magdadala siya ng kapahamakan sa estado. Halatang naaakit ng husto ang binata. Hinubad niya ang kanyang sunglasses at nakangiting nagtanong, Beauty, can I add your WeChat? Ganyan ang mga lalaki, nag-iiba agad ang ugali kapag nakakita ng magandang babae. Beep, beep, beep.
Tumahimik ang lahat. Nagmura ang binata, at agad na tumahimik ang mga sasakyan sa likod. Sa paghusga sa mga kotse, siya ang pangalawa sa pinakamaganda doon, kaya pinakinggan siya ng mga tao. Sorry, may boyfriend na ako, at sa backseat siya nakaupo. Napangiti si Cosmo na ikinatuwa ng binata. Walang problema, wala akong pakialam. Napalunok siya ng mariin, kumikinang ang mga mata. Ngunit ginagawa ko. Pagkasabi nito, biglang pinahihit ni Cosmo ang manibela at pilit na inilagay ang supercar sa isang kanal. Dahil mabagal ang takbo, nang bumulusok ang supercar sa damuhan, nagbuga lamang ito ng itim na usok, kaya walang nasawi. Ganyan pa rin ang pusong bata. Umupo si Drake Hendricks sa likod at umiling, sumilay ang bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Sino ang mag-aakala na ang Empress, na nagdulot ng takot sa puso ng marami, ay maaaring kumilos kung minsan na parang bata? Tinanong nila ito. Nagpout si Cosmo sa kanyang mga labi, hindi pa rin nagmamadali. Maya-maya, may hamarang na supercar sa kanilang daraanan. Malinaw, ang mga taong nagmamaneho sa unahan ay nakatanggap ng mensahe at naghihintay sa gitnang kalsada para kay Drake Hendricks at kasama. Boom! Nang walang anumang pag-aalinlangan, nabangga ito ni Cosmo. Damn it, psychopath! Agad na binaligtad ang supercar, at maraming kabataang lalaki ang sumugod sa gilid at nagsimulang magmura ng malakas. Hindi na kailangang mag-aksaya ng oras. Nakita ni Drake Hendricks na kikilos na si Cosmo sa kanyang layuning pumatay at pinaalalahanan siya ng malakas. Ang pagpunta sa Ridge family ang pangunahing gawain, at hindi niya gusto. Ang anumang hindi inaasahang komplikasyon. Sige. Sa mga salita ng kanyang amo, walang nagawa si Cosmo kundi pigilin ang kanyang galit at binilisan ng husto ang throttle. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa paanan ng isang bundok. Sino pumunta doon? Hindi pa man nakakalabas ang dalawa sa sasakyan ay may tanong na umalangaw-ngaw sa kanilang mga ulo. Tamang pasukan. Walang masyadong alam si Cosmo tungkol sa Ridge family, and strictly speaking, nalaman lang niya ang hitsura ni Drake Hendricks at ang pangalan nito noong nakaraang gabi. Sa pagkakaroon ng hindi mabilang na mga taon, nasanay si Drake Hendricks sa kanyang sarili na maghanap ng kaunting kasiyahan sa ganitong paraan. Sabihin ang iyong pangalan, sino ang maglakas loob na lumapit? Muling tumunog ang nagtatanong na boses mula sa itaas. Teng! Tumalon si Drake Hendricks, tumuntong sa isang bato para lumipad sa himpapawid, biglang bumagsak ng malakas. Boom! Ang bundok ay yumanig, at pagkatapos, nakakagulat, isang pinto ang bumukas. Ito. Maging si Cosmo ay medyo nawalan ng masabi. Ito ay isang kahangahangang gawa upang ilagay ang tahanan sa loob ng bundok. Gayunpaman, ang mas nakakaintriga kaysa doon ay ang kanyang sariling amo, dahil paano niya nalaman na buksan ang pinto. Ako ang nagayos nito. Tila naiintindihan ang kanyang pagkalito, nagsalita si Drake Hendricks. Ilang taon na ang nakalilipas, habang dumadaan siya sa lugar na ito sa isang blizzard, nakarating siya sa bahay ng isang ordinaryong pamilyang sakahan, na ang may-ari ay pinagamot siya ng kaunting inumin at karne na mayroon siya. Mula sa sandaling iyon, binigyan ni Drake Hendricks ng pagkakataon ng magsasaka, at ang simpleng kababayan na iyon, sa pamamagitan ng sarili niyang pagsisikap, ay naging isang mayamang tycoon. Ito ay tumagal ng mahigit 100 taon, sa kalaunan ay umabot sa mga kamay ni Truman Ridge. At ang ayos nga ng mansyon na ito ay inukit ni Drake Hendricks sa mga dingding ng Ridge family gamit ang chopsticks habang siya ay lasing. Nang maglaon, nang umunlad ang Ridge family, gumastos sila ng malaking halaga upang maitayo ang mansyon batay sa disenyong iyon. Tara na! Sumenya si Drake Hendricks na may engranding kilos, pinapasok si Cosmo sa loob. Ang mga pangyayari ngayon ay mareresolba sa isang salita lamang mula sa kanya. Ngunit dahil malaki ang naitulong ng Ridge family kamakailan, nagpasya siyang tingnan ang kanyang sarili. Iniisip niya kung ano na ang naging pamilya ng Ridge pagkatapos ng napakaraming henerasyon. Sino ta? Pagpasok pa lang nila sa patio ng mansyon ay nakita na nila ang ilang lalaking nakasuot ng sinaunang damit na nakaharang sa kanilang daraanan. Ang mga nanghihimasok ay may isang landas lamang, kamatayan. Narito ako para sa Truman Ridge, pumunta at ipaalam sa kanya, sabi ni Drake Hendricks, pagkatapos ay nagpatuloy sa pagsulong. Hakbang ka pa, at tiyak na mamamatay ka. Nang makitang walang balak na tumigil si Drake Hendricks, muling nagbanta ang mga lalaki at pamwesto, handang kumilos. Cosmo, ibaba mo sila. Naglakad pasulong si Drake Hendricks na walang ekspresyon ang mukha.
Ang isang lugar na gustong bisitahin ng Young Master ng 10,000 Mountain Alliance ay hindi maaaring hadlangan ng sinuman. Naghahanap ng kamatayan. Panipi. Nagpalitan ng tingin ang mga lalaki, pagkatapos ay nagsisigawan ng mabangis. Bang! At the same time, Cosmo made her move. Hindi na niya kailangan pang gamitin ang 9 Revolutions Heavenly Spirit Needle, isang sipa ang nagdala ng isang lalaki na bumagsak sa lupa. Bang! Bang! Ang natitirang dalawa ay mabilis na ibinaba ni Cosmo sa isang kisap mata, mayroon siyang ganoong kakayahan. Hindi pinapansin ang nagtatakang tingin ng mga lalaki, si Drake Hendricks ay casual na naglakad papasok sa loob habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran. Nagkaroon ng panghihimasok sa mansyon. Isang lalaki sa lupa ang naglabas ng kanyang walkie-talkie, masakit na sumisigaw. Inaasahan nila ang kanilang sarili na mga eksperto, ngunit halos hindi makayanan ang isang suntok mula sa babaeng ito. Samantala, dumating na ang convoy ng sports car sa base ng bundok at huminto. Finian Ridge, mukhang ang mga taong ito ay pumunta sa iyong lugar. Itinuro ng isang kabataan ang medyo napinsalang Rolls-Royce, nag-iisip na nagsasalita. Kuya Samuel, ito ang iyong tawag kung paano ito haharapin ngayon. Kahit na ano. Magpasya ka, ang iyong mga kapatid ay walang sama ng loob. Nabugbog at bagbog ang binata na nataman sa kanal, halatang hindi gaanong nasugatan. Ngayon, kahit sino pa siya, kung maglakas loob siyang guluhin ang kapatid ko, hindi ko siya hahayaang umalis na nakatayo. Malamig na bumantong hininga si Finian Ridge, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, "Tara na." Sunod na kabanata. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel.